Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4094-403. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang nag-iisang dormitoryo ng Myriad Laws Academy ay mga individual na maliliit na patio na may kani-kanilang mahiwagang tanawin. Bagamat hindi maluwang ang mga ito, medyo maganda at payapa ang mga ito. Sa sandaling ito, swoosh! Isang figure ang biglang lumitaw sa labas ng isa sa maliliit na patio na ito at nakangiting nagtanong, Shinian Wang, kung hindi ka abala sa paglilinang, maaari ba akong pumasok? Ang figure ay pagmamayari ng isang gwapong binata na nakasuot ng berdeng damit. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng araw. Matapos bumagsak ang boses ng binata, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng bahay na bato sa looban. Ano ang nagdala sa iyo rito? Kasunod nito, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang matangkad at matipunong binata. Karaniwan lang ang kanyang anyo, ngunit malamig ang kanyang tingin. Mabilis na pumasok sa looban ng binata na nakaberde at naupo sa isang bangko na katabi ng isang maliit na swimming pool. Pinag-cruise niya ang kanyang mga binti at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng bangko, para bang siya ang may-ari ng bakuran. Tiningnan ni Shinian ang binata na nakaberde nang walang pagbabago sa ekspresyon nito na para bang sanay na siya sa ugali ng binata. Nagtanong siya ng may bahid ng pagkainip, ano ang nagdala sa iyo rito? Makahulugang ngumiti ang binata na nakaberde bago sinabi, alam mo ba na si Alvin, ang prodigy mula sa ranggong emperador na pure yang sect sa Eastern Ridge Mansion, ay sumali na sa Myriad Laws Academy. Tumango si Shinian bago nagtanong, pumunta ka dahil dyan. Tumawa ng malakas ang binata na nakaberde. Nabalitaan kong tumanggi siyang sumali sa Lone Primordial Spirit Congregation kahit na nagpadala sila ng Supreme Powerhouse para i-recruit siya. Oy, halatang minamaliit niya ang Lone Primordial Spirit Congregation. Bilang isa sa mga banal na anak ng kongregasyon, hahayaan mo na lang ba iyon? Nang marinig ito, napangisi si Shinian. Andy, pumunta ka ba para lang sabihin ito? Kung hindi ako nagkakamali, tumanggi rin si Alvin na sumali sa Scholar Woods Divine Manor. Sina Shinian at Andy ay parehong pinakamahuhusay na batang prodigy mula sa Lone Primordial Spirit Congregation at sa Scholar Woods Divine Manor. Nag-enroll sila sa Myriad Laws Academy sa pag-asang matuto sa akademya at maunawaan ang mga kalakasan ng kanilang mga kapantay. Noong unang sumali ang dalawa sa Myriad Laws Academy, ilang beses silang nag-sparring, ngunit ang kanilang mga sparring session ay palaging nauuwi sa tabla. Sa paglipas ng panahon, medyo nagkakilala na sila kahit hindi sila maituturing na magkaibigan. Noon pa man ay malayo si Shinian, ngunit hindi nito napigilan si Andy na hanapin siya, na naging dahilan upang makaramdam si Shinian ng inis at kawalan ng kakayahan. Wala siyang magagawa tungkol dito dahil hindi niya matatalo si Andy. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, kinilala niya ang lakas ni Andy. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit medyo mapagparaya pa rin siya kay Andy. Malawak ang network ng iyong intelligence, sabi ni Andy bago nagpatuloy sa pagsasalita, gusto mo bang subukan ang prodigy na ito na personal na kinuha ni Vice Academy Master Yang? Ito ay hindi pa nangyari noon. Hindi man lang kami nakatanggap ng ganitong uri ng pagtrato. Bukod dito, narinig ko na tinawag pa nga siya ni Vice Academy Master Yang na Junior Brother. Walang pakialam na sinabi ni Shinian, kung gusto mo siyang subukan, gawin mo na lang. Huwag mo na akong isipin pang gamitin. Nakakabagot naman, sabi ni Andy habang tumatayo. Nagkibit balikat siya at nagpatuloy sa pagsasabing, ang sinasabi ko lang. Kung ayaw mo, kalimutan mo na lang. Naging seryoso ang ekspresyon ni Andy nang sabihin niya, ang pangunahing layunin ng pagbisita ko ay para pag-usapan ang isang bagay kasama ka. Pagkatapos sabihin niyon, maingat na pinagmasdan ni Andy ang kanyang paligid bago siya nagsalita gamit ang voice transmission. Kumunat ang noo ni Shinian sa simula bago tuluyang kumislap ang kanyang mga mata sa dulo ng voice transmission. Pagkatapos, tumingin siya kay Andy nang may paghihinala habang sinasabi, sa palagay ko ay hindi mo kailangan ang tulong ko sa bagay na ito. Kaya mo itong gawin ng mag-isa. Hindi ka ba natutokso sa mga gantimpala? Umiling si Andy. Oo, pero tulad ng karamihan, hindi ako komportableng kumilos. Natatakot akong masaktan siya dahil sa bagay na ito. Ayos lang kung mamatay siya ng maaga.
Kung hindi, mapapahamak ako kapag lumakas siya at naghiganti sa akin. Kahit na sinusuportahan ako ng Scholar Woods Divine Manor, hindi ako kailangang-kailangan. Gayunpaman, iba ka, Shinian. Ikaw ang direktang inapo ng isang elder sa Lone Primordial Spirit Congregation. Sa madaling salita, hindi ko siya kayang masaktan, pero kaya mo. Bumantong hininga si Andy sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Ngumisi si Shinian at sinabing may alam, sa palagay ko ay hindi ka naman ganoon kaitikot na maghiganti siya sa iyo kapag lumakas na siya. Natatakot ka lang kay Master Yang ng Vice Academy, di ba? Napangiti si Andy ng nahihiyang at tahimik na pumayag sa mga sinabi ni Shinian. Tinanong ni Shinian si Andy, alam mo ba kung sino ang nag-post ng gawain sa Darknet? Pagkatapos, dagdag niya, kahit na hindi mo alam ng sigurado, sabihin mo sa akin ang iyong mga hinala. Mayroon din akong sariling mga hinala, ngunit kailangan ko pa rin itong kumpirmahin. Hindi ko masabi kung sino ang nag-post ng gawain, pero sa tingin ko alam kung may kaugnayan ito sa isang tao. Sa tingin ko pareho tayo ng hinala, sabi ni Andy habang nakatingin kay Shinian. Maya-maya, sabay-sabay na sinabi ng dalawa, Yuchen. Alam ng dalawa na hindi pinost ni Yuchen ang gawain sa Darknet, ngunit may kutob silang may kaugnayan ito kay Yuchen. Malamang na isa ito sa mga miyembro ng Legacy Faction. Ang Myriad Laws Academy ay nagpo-post ng kanilang mga gawain sa pamamagitan ng isang banal na artifact. Tanging isang Advanced Supreme God lamang ang makakapag-imbestiga sa bagay na ito at makakaalam kung sino ang nasa likod nito. Paano nangyari iyon? Maraming tao ang nag-aakalang ang banal na artifact ay pagmamayari ng taong iyon. Ang Darknet ay isang bukas na sekreto sa Myriad Laws Academy. Maraming tao ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon nito, ngunit walang nagsalita tungkol dito. May mga bali-balita na ang Darknet ay umiral dahil sa isang tumutulong na kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Maaaring ma-access ang Darknet sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga senadorias ng kamay. Pagkatapos, maaaring i-post ang kanilang mga gawain doon kasama ang deposito para sa sino mang tatanggap nito. Pagkatapos makumplito ang gawain, babayaran ang natitirang bayad. Ang mga hindi susunod sa pagbabayad ay magkakaroon ng masamang resulta. Ang mga lumabag sa mga patakaran ay parurusahan ng mabigat, at sa ilang mabibigat na kaso, ang parusa ay kamatayan. Sa kabaligtaran, ang pinakamaliit na paglabag ay parurusahan ng maliit na bayad. Sabi ni Andy, ang Darknet ay hindi lamang para sa mga kataas-taasang Diyos. Kahit na ang taong iyon mula sa paksayon ng legacy ang nasa likod nito, tiyak na ginawa niya ito sa pamamagitan ng ibang tao. Tumanggaw si Shenyong. Kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, tama ka. Natatakot kang tanggapin ang gawaing ito, pero ako hindi. Gusto ko talagang makita kung ano ang kaya niyang gawin. Paano niya tinatanggihan ang imbitasyon mula sa aking Lone Primordial Spirit Congregation? Pagkatapos sabihin iyon, gumawa si Shinian ng sunod-sunod na mga senadorias ng kamay. Ilang sandali pa, lumitaw sa hangin ang mga salitang Darknet. Tingnan mo ang mga gawaing maaaring gawin, malamig na sabi ni Shinian. Lumitaw ang isang listahan ng mga gawain, dahan-daang nag-scroll pababa. Pagkaraan ng maikling sandali, sinabi ni Shinian, ang ikatlong gawain. Ang ikatlong gawain ay ang subukan ang lakas ni Alvin mula sa 7 mansyon. Ang gantimpala para sa gawain ay lubhang kapaki-pakinabang na kahit ang isang tulad ni Shinian ay natokso. Ang mga makakatalo kay Alvin ay tatanggap ng mas malaking gantimpala. Tinukoy din sa gawain na tanging ang mga nasa ilalim ng kaharian ng isang emperador ng mga Diyos ang maaaring tumanggap ng gawain. Maliwanag, ang gawain ay nakatarget sa mga batang prodigy tulad ni Shinian at Andy. Dati, nakita ni Andy ang gawain sa Darknet kaya hinanap niya si Shinian. Alam niyang walang ugali si Shinian na mag-browse sa Darknet. Tanggapin mo na ang ikatlong gawain, walang pakialam na sabi ni Shinian. Kasabay nito, sa isang sulok ng Myriad Laws Academy. Isang intermediate Emperor of Gods, na naglilinang, ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Kumislap ang kanyang mga mata habang nagpadala siya ng mensahe. Guru, may tumanggap na po ng gawain, pero hindi ko po alam kung sino. Ano man ang mangyari, malalaman din natin sa madaling panahon. Samantala, napansin din ng mga taong nagbigay pansin sa gawain na may tumanggap sa gawain. Sino iyon? 4,975.
Karamihan sa mga tao sa Myriad Laws Academy ay alam ang tungkol sa Darknet. Hanggat ang isang tao ay nanatili sa akademya ng sapat na panahon, malalaman din niya kalaunan ang tungkol sa Darknet. May mga bulong-bulungan na umiral na ang Darknet simula nang itatag ang Myriad Laws Academy, at maraming tao ang lubos na naghihinala na ang Darknet ay pinapanatili ng mga Academy Masters mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kung hindi, paano ito naging ganito katagal? Noong nakaraan, maraming matataas na opisyal ng Myriad Laws Academy ang nagtangkang sirain ang Darknet, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay. Ang kanilang investigasyon ay palaging humahantong sa mga hindi inaasahang pangyayari, at nabigo silang mahanap ang pinagmulan nito. Bukod dito, kahit na mayroon silang mga hinala, wala ni isa sa kanila ang nangahas na imbestigahan ang mga Academy Masters ng kanilang panahon. Sa paglipas ng panahon, hindi na rin nila binanggit ang tungkol sa pagsira sa Darknet. Bagamat walang nakumpirma, karamihan sa kanila ay sigurado na ang mga Academy Masters ang sumusuporta o lumikha ng Darknet. Mula pa sa simula, walang kahit isang Academy Master ang tumutol sa pagkakaroon ng Darknet na para bang palihim nilang sinusuportahan ang pagkakaroon nito. Samantala, parami ang mga taong nagbigay pansin kay Alvin nang matuklasan nilang tinanggap na pala ng isang tao ang gawaing may kaugnayan sa kanya. Bagamat ang gawain ay nakatarget sa mga nasa ilalim ng kaharian ng isang Emperor of Gods, hindi nagtagal at nalaman ito ng mga Emperor of Gods at ng mga mas malalakas. May nagpost ba ng gawain na may kaugnayan kay Alvin sa Darknet? Bago umalis sa Myriad Laws Market, narinig ni Floyd ang mga taong nag-uusap tungkol sa bagay na ito. Makikita ang pagkunot ng noo sa kanyang mukha habang nagmamadali siyang bumalik sa dormitoryo. Nang makapasok na siya sa kanyang silid, gumawa siya ng sunod-sunod na mga senadoryas ng kamay para buksan ang Darknet. Tiningnan niya ang listahan at mabilis na natagpuan ang gawain na may kaugnayan kay Alvin. Nakasaad sa gawain na kailangan mong gumawa ng hakbang laban kay Alvin sa lantad na lugar upang subukan si Alvin. Kung matatalo mo si Alvin, mas malaki ang magiging gantimpala. Dapat ko siyang bigyan ng babala tungkol dito, naisip ni Floyd sa sarili habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na nagtungo sa katabing kwarto niya. Sa oras na ito, tinitingnan ni Alvin ang mga Jade token na natanggap niya noong proseso ng pagpasok. Nang makarinig siya ng katok sa pinto, napataas ang kilay niya. Siya ba yan? Hindi ina-activate ni Alvin ang noise cancelling formation para marinig niya ng malakas at malinaw ang katok. Kumunat ang noo niya, nagtataka kung bakit siya hinahanap ni Floyd. Dahil hindi siya nagkukultiba, tumayo siya at binuksan ang pinto. Mahal naming mga mambabasa. Nagbabasa kayo sa aming content copy site. Pakikopya at hanapin ang link na ito na URL para suportahan kami. Paano kita matutulungan? Tanong ni Alvin. Maingat na tumingin si Floyd sa paligid bago nagtanong, Alvin, maayos ba para sa atin na mag-usap ng pribado? Maaari tayong mag-usap sa aking silid kung hindi convenient na mag-usap sa iyo. Tuloy po kayo, sabi ni Alvin, na may kuryosidad habang sinenyasan si Floyd na pumasok sa silid. Matapos maisara ang pinto, tumingin si Floyd kay Alvin at nagtanong, Alvin, alam mo ba ang tungkol sa Darknet? Ang Darknet? Naguguluhan si Alvin kay Floyd. Natural lang na hindi niya alam ang tungkol sa Darknet. Hindi man lang binanggit ang Darknet sa mga Jade token na natanggap niya. Nang makita ang nagtataka at mausis ang ekspresyon sa mukha ni Alvin, sinabi ni Floyd, mukhang hindi mo pa naririnig yan. Siguro, nakalimutan ni Vice Academy Master Yang na sabihin sa iyo ang tungkol dito. Gayunpaman, ang Darknet ay isang espesyal na plataporma sa Myriad Laws Academy. Maaaring mag-post ang mga tao ng iba't ibang gawain doon o tumanggap ng mga gawain doon. Matapos makinig sa paliwanag ni Floyd, napaisip si Alvin sa loob-loob niya, kaya pinaghihinalaan ng mga tao na ang Darknet ay nilikha ng isang assistive prominenting divine artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact at ang may-ari ng prominenting divine artifact na iyon ay ang Academy Master ng Myriad Laws Academy. Naisip din ni Alvin na malamang na ang mga Academy Masters ng Myriad Laws Academy ang nasa likod ng Darknet matapos sabihin sa kanya ni Floyd na walang Academy Masters ang tumutol sa pagkakaroon ng Darknet. Sa wakas, napakunot ang noo ni Alvin habang bumubulong, may nagbigay ba ng gawain na may kaugnayan sa akin? Nakumpleto ni Floyd ang sunod-sunod na mga kilos ng kamay at tinawag ang Darknet.
Pagkatapos, mabilis niyang hinanap ang gawain na may kaugnayan kay Alvin. Ang gawain ay subukan ang lakas ni Alvin, at mas maganda pa kung matatalo siya. Ang gawain ay bukas lamang sa mga nasa ilalim ng kaharian ng isang emperador ng mga Diyos. Maging si Alvin ay natukso nang makita ang malaking gantimpala. Sa loob lamang ng maikling sandali, napansin ni Alvin na may tumanggap sa gawain. Dahil tanging ang mga nasa ilalim lamang ng kaharian ng isang emperador ng mga Diyos ang pinapayagang tumanggap ng gawain, nangangahulugan ito na ang mga emperador ng mga Diyos at ang mga mas malakas ay hindi makakakita ng gawain. Gayunpaman, hindi magtatagal at maririnig nila ito, sabi ni Floyd. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang patuloy niyang sinasabi, dahil may tumanggap ng gawain, sa palagay ko ay hindi magtatagal at hahanapin kanya. Alvin, ang iyong pagganap sa pista ng 7 mansyon ay hindi isang lihim. Dahil ang kabilang partido ay nangahas na tanggapin ang gawain, ang kabilang partido ay dapat na isang napakahusay na Panginoon ng mga Diyos sa akademya. Sa katunayan, ang kabilang partido ay malamang na nagmula sa isang makapangyarihang puwersa na may pinakamataas na ranggo. Kaya, hindi ka dapat kumilos ng pabaya. Naiintindihan ko, sabi ni Alvin nang may pagtango at ngiti, salamat sa babala mo sa akin tungkol dito. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong si Alvin, maaari mo ba akong turuan kung paano ma-access ang darknet? Likas na interesado si Alvin sa darknet. Medyo katulad ito ng mga plataporma sa internet sa mundo. Ang pagkakaiba ay umiral ang internet dahil sa pag-unlad ng teknolohiya habang ang darknet ay umiral dahil sa isang tumutulong na kilalang banal na artifact. Ang tumutulong na kilalang banal na artifact na iyon ay tiyak na mayroong maraming formations na kayang sumaklaw sa buong Myriad Laws Academy para lahat ng nasa akademya ay may access dito. Medyo katulad ito ng mga platform tulad ng Taobao sa Earth. Nakapunta na ba ang lumikha ng darknet sa Earth dati? Malamang dahil ang Earth ay isang maliit na mundo lamang. Sa Yanhuang Realm pa lamang, kung saan matatagpuan ang Earth, mas marami pang lugar kung saan mas advanced ang teknolohiya kaysa sa Earth. Kaya, maaaring nakapunta na ang lumikha ng darknet sa isa sa mga lugar na iyon. Matapos turuan ni Floyd si Alvin ng sunod-sunod na mga kilos ng kamay para ma-access ang darknet, sinabi niya, maaari mo lamang ma-access ang darknet sa Myriad Laws Academy. Bukod doon, kung ang isang gawain ay nangangailangan sa iyo na pumatay ng isang banal na halimaw, ang gawain ay ituturing lamang na tapos na pagkatapos mong ibalik ang bangkay nito sa akademya. Sa madaling salita, ang mga gawain ay maaari lamang i-post at tanggapin sa akademya, at ang pagkumpleto ng gawain ay kailangan ding nasa akademya. Bukod doon, ang mga gawaing imposibleng makumplito sa akademya o imposibleng mapatunayan ng darknet ang kanilang mga pagkumpleto ay kadalasang ipopost sa Myriad Laws Market. Ang isang pangunahing halimbawa ng mga ganitong gawain ay ang pagpapadala ng sulat sa isang tao sa labas ng akademya. Sa anumang kaso, ang mga nagpo-post sa darknet ay karaniwang gustong manatiling anonymous. Kung ako ang tatanungin mo, ang taong nag-post ng gawaing may kaugnayan sa iyo ay gustong manatiling anonymous dahil natatakot siyang masaktan si Vice Academy Master Yang. Mas lalong naintriga si Alvin sa darknet matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Floyd. Sino kaya ang nag-issue ng gawain? Bago umalis si Floyd, sinabi niya, Alvin, tandaan mong maging mapagmatsyag. Aalis muna ako. Salamat, sagot ni Alvin sabay tango. Noong una, walang plano si Alvin na makipag-ugnayan kay Floyd. Gayunpaman, dahil binalaan siya ni Floyd tungkol dito, naramdaman niyang may utang siyang loob kay Floyd. 4,706. Pagkaalis ni Floyd, tiningnan ni Alvin ang mga Jade token tungkol sa Myriad Laws Academy. Gayunpaman, naagaw ang atensyon niya ng darknet. Maya-maya, binuksan niya ang darknet at tiningnan ang mga gawain. Maraming mga gawain na maaari lamang tanggapin ng mga nasa ilalim ng kaharian ng isang Emperor of Gods at ng mga walang tiyak na limitasyon sa paglilinang. Gayunpaman, walang mga gawain para sa mga nasa o nasa itaas ng kaharian ng isang Emperor of Gods. Siguro, hindi ko makita ang mga gawaing iyon dahil sa aking mababang cultivation base. Sa aking palagay, ang darknet ay maaaring nilikha ng isang assistive prominenting divine artifact gaya ng sabi-sabi o nilikha ito ng isang hanay ng mga formation na sumasaklaw sa Myriad Laws Academy. Naramdaman ko ang darknet na nagpapatunay sa aking cultivation base noong una ko itong na-access.
Tiyak na ginawa ito sa pamamagitan ng pagdama sa aking divine energy habang ginagawa ko ang serye ng mga kilos ng kamay. Sa anumang kaso, walang usok kung walang apoy. Mas malamang na ang Darknet ay nilikha ng isang assistive prominenting divine artifact na may kumpletong kaluluwang artifact. Imposible para sa isang tao na mapanatili ang Darknet ng ganito katagal, ngunit posible ito sa tulong ng isang assistive prominenting divine artifact. Bukod dito, kung higit sa isang tao ang nasa likod ng Darknet, imposibleng ilihim ang kanilang mga pagkakakilanlan ng ganito katagal. Gayunpaman, iba kung ito ay isang prominenting divine artifact dahil hindi ipagkakanulo ng kaluluwa ng artifact ang kanyang Panginoon. Pamilyar na pamilyar si Alvin sa mga soul artifact. Tutal, ang kanyang 7 Orifices Exquisite Sword ay mayroon ding kumpletong artifact soul. Noong una, si Hana, ang kanyang artifact soul, ay dating kaluluwa ng ibang artifact. Kaya naman, wala siyang pakialam sa kanya. Gayunpaman, matapos siyang sumanib sa kanyang 7 Orifices Exquisite Sword at maging artifact soul nito, ang kanyang saloobin ay lubhang nagbago. Naging lubos siyang tapat sa kanya at hindi mag-aatubiling kahit na hilingin niya sa kanya na sirain ang sarili. Ang layunin ng isang artifact soul ay ang maglingkod sa kanyang amo pagkatapos ng lahat. Ang may-ari ng assistive prominenting divine artifact na iyon ay tiyak na ang Academy Master ng Myriad Laws Academy. Tiyak na naipasa ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kaya naman ang Darknet ay nabubuhay pa hanggang ngayon. Patuloy na binasa ni Alvin ang gawain hanggang sa makakita siya ng isang gawain na kinabibilangan ng pagpatay sa target. Iniisip ko kung ang target ay miyembro ng Myriad Laws Academy o kung isa itong tagalabas. Paano ito hahayaang mawala ng Academy Master kung miyembro naman ito ng akademya? Mahigpit na ipinagbabawal ng Myriad Laws Academy ang pagpatay sa mga miyembro. Ang pagpatay ay pinapayagan lamang kung ang magkabilang panig ay sumang-ayon sa isang laban ng buhay o kamatayan. Kung hindi, ang mamamatay tao ay agad na mahahatulan ng kamatayan. Sa huli, hindi napigilan ni Alvin na magpadala ng mensahe kay Yuchen, ang kanyang ikatlong senior brother at ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy. Dahil sa posisyon ni Yuchen, dapat ay mas marami pa siyang alam tungkol sa Darknet. Mabilis na dumating ang tugon ni Yuchen. Tunay nga, ang Darknet ay nilikha gamit ang isang tumutulong na kilalang banal na artifact. Ang pangkat ng Inner Palace ay nagtataglay ng ilang mga scroll na naiwan ng mga nakaraang Academy Masters, at nabanggit nila ang bagay na ito. Kaya naman, ang tao, o mga tao, sa likod ng Darknet ay dapat na ang mga Academy Masters. Dapat ba? Naguluhan si Alvin. Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko ay may ikatlong bahagi ng posibilidad na totoo ito, buntong hininga ni Yuchen. Isang katlo lang. Mas lalong naguluhan si Alvin. Bago pa makapagtanong si Alvin, sinabi ni Yuchen, may dalawa pang posibilidad. Una, ang Darknet ay kontrolado ng makapangyarihang tao ng akademya na naninirahan sa liblib na lugar. Tanging ang Academy Master lamang ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng makapangyarihang tao na ito. Maliban na lang kung ang akademya ay mahaharap sa banta ng pagkalipol, hindi kailanman ipapakita ng makapangyarihang tao ang kanyang sarili. Walang makakakumpirma kung mayroong ganitong makapangyarihang tao, ngunit napakaraming makapangyarihang tao na ang natira simula nang itatag ang akademya. Hindi nakakagulat kung isa o dalawa pa ang natitira. Sa anumang kaso, hindi pa kailanman nagpakita ang makapangyarihang tao. Kung nagpakita man siya, malamang sa Academy Master lamang. Maya-maya, muling nagsalita si Yuchen, ang pangalawang posibilidad ay ang tumutulong na kilalang banal na artifact ay walang master. Alam ng Academy Master ang pagkakaroon nito at pumayag sa pagkilos nito. Sa anumang kaso, anuman ang posibilidad nito, walang duda na ang Academy Master ay kasangkot at pumayag sa pagkakaroon ng Darknet. Tungkol naman sa gawaing pagpatay na nabanggit mo kanina, medyo maislan ang usapin. Sa pinakamatagal na panahon, walang nang-ahas na mag-issue ng gawaing pagpatay. Sa isang punto, may nag-issue ng gawaing pagpatay, at nakakagulat, may tumanggap din ng gawain. Sa huli, matagumpay pang natapos ang gawain. Gaya ng maiisip mo, nagdulot ito ng malaking kaguluhan noong panahong iyon. Dahil iyon ang nauna, ang mga gawaing pagpatay ay lilito paminsan-minsan. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Yuchen.
Pagkatapos, nagtanong siya, ikatlong senior brother, ang target ba ay isang tagalabas o isang miyembro ng akademya? Gayunpaman, kung ang target ay isang tagalabas, paano mabeberipika ng Darknet ang pagkumpleto ng gawain? Imposibleng maging tagalabas ang target, sagot ni Yuchen, mapapatunayan lamang ng Darknet ang pagkumpleto ng isang gawain kung ito ay nasa loob ng akademya. Kaya, ang target ay maaari lamang maging mga estudyante, guro, o kahit ang Academy Master. Sa katunayan, noon, may nag-issue ng gawain para patayin ang ating Academy Master. Hindi na kailangang sabihin, walang nangahas na tanggapin ang gawain. Nagulat si Alvin. May nangahas na mag-issue ng isang killing task na tumatarget sa Academy Master. Baliw ba ang taong iyon? Hindi ba siya nag-aalala na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan dahil pinaghihinalaan ng lahat na sangkot ang Academy Master sa usapin tungkol sa Darknet? Baliw ang taong iyon o sinusubukang-subukan ang Darknet? Isa pa, maaaring hindi nag-aalala ang taong iyon dahil may ibang tao siyang nagbigay ng gawain kaya hindi ito matunten pabalik sa kanya. Sino ang nakakaalam? Marahil, ang Academy Master ay nainip at siya mismo ang nagbigay ng gawain. Hindi makapagsalita si Alvin nang marinig niya ang huling sinabi ni Yuchen. Para bang nababasa niya ang nasa isip ni Alvin, sinabi ni Yuchen, iniisip mo siguro na hindi gagawa ng ganoong kalokohan ang Academy Master, di ba? Ngumiti siya habang patuloy na sinasabi, ang kasalukuyan nating Academy Master ay ibang-iba sa mga nakaraang Academy Masters. Halimbawa, ang mga nakaraang Academy Masters ay tiyak na hindi pipili ng miyembro ng paksayo ng Inner Palace para maging kahalili niya. Gayunpaman, pinili ako ng kasalukuyan nating Academy Master bilang kahalili niya. Kahit na siya ang pinuno ng paksayo ng Legacy, wala siyang pakialam sa oposisyon ng kanyang mga miyembro. Kung hindi ko siya kilala, magugulat din ako sa kanyang mga kilos. Bumantong hininga si Yuchen pagkatapos niyang magsalita. Noong nakaraan, maraming estudyante at guro ang napatay. Gayunpaman, 3 lamang ang napatay sa akademya habang ang iba ay napatay sa labas. 2 mamamatay tao lamang ang natagpuan ng akademya na umaming tumatanggap ng mga gawaing pagpatay sa Darknet. Ang mga taong nagpo-post ay hindi kailanman nahuli. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinaghihinalaan ng karamihan na ang Academy Master ang nasa likod ng Darknet. Tutal, ang mga gawaing pagpatay ay lumalabag sa mga patakaran ng akademya. Kung hindi ang Academy Master ang nasa likod nito, bakit niya hinayaan na magpatuloy ang Darknet? Natural lang, may ilan na naniniwala na ang Academy Master ay walang kontrol sa Darknet. Ipapaliwanag din nito ang hindi pagkilos ng Academy Master. Bukod doon, napakakaunting tao ang nangangahas na tumanggap ng isang gawaing pagpatay maliban kung sigurado silang matatapos nila ang gawain. Karaniwan nilang tinatapos ang gawain sa labas bago ibalik ang bangkay o ari-arian ng target upang mapatunayan ang pagkumpleto ng gawain. Hindi na kailangang sabihin, mahirap mahuli ang mga taong ito dahil tinutulungan sila ng Darknet na manatiling hindi kilala. Mas marami pang natutunan si Alvin tungkol sa Darknet matapos makinig kay Yuchen. Kasabay nito, hindi na siya sigurado kung ang Academy Master ay kasangkot sa Darknet. Bukod dito, hindi rin niya maintindihan ang punto ng Darknet. Isa ba itong paraan upang sanayin ang mga miyembro ng Myriad Laws Academy? Pakiramdam ni Alvin, mas lalo niya itong naiintindihan habang dumarami ang natututunan niya tungkol sa Darknet. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pag-uusap kay Yuchen, naisip ni Alvin sa sarili, kailan kaya darating ang taong tumanggap ng gawaing may kaugnayan sa akin? Sa wakas ay nakuha ni Alvin ang sagot sa kanyang tanong pagkalipas ng 5 araw. Isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa Building 2. Alvin, magpakita ka. Agad na sumiklab ang isang komosayon. Nagulat ang isang grupo ng mga estudyante na nakakita sa taong nakatambay sa labas ng Building 2. Si Shinian pala. Kaya siya ang tumanggap ng gawain. 4,777. Si Shinian ay isang natatanging estudyante ng Myriad Laws Academy. Siya ay mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, isang matibay na puwersang may pinakamataas na ranggo, ngunit sinasabing siya rin ay direktang inapo ng mas mataas na kataas-taasang Diyos ng kongregasyon.
Hindi lamang siya may makapangyarihang pinagmulan, kundi isa rin siyang pambihirang mas mataas na Panginoon ng mga Diyos na pumatay ng maraming ordinaryong mga simpleng emperador ng mga Diyos noon kahit na wala pa siyang 10,000 taong gulang. Medyo malaki ang agwat sa pagitan ng isang mas mataas na Panginoon ng mga Diyos at isang simpleng emperador ng mga Diyos, kaya naman, ang isang taong tulad niya ay itinuturing na napakatalentado. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, kilala ng lahat ng mga estudyante ng Myriad Laws Academy si Xinian. Ngayong nakita nila siya, hindi nila maiwasang mag-usap-usap. Hoy, sa tingin mo ba ay darating si Alvin? Tutal, kaya naman niyang tumanggi sa isang hamon ng walang anumang kahihinatnan. Sino ang nakakaalam? Hindi ako isang prodigy na katulad niya kaya hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, ang mga natatanging prodigy na tulad niya ay pawang mayabang kaya sa palagay ko ay hindi niya aaminin ang pagkatalo ng ganoon kadali, hindi ba? Si Alvin ay sumikat sa 7 mansyon matapos ipakita ang kanyang lakas na maihahambing sa isang simpleng emperador ng Diyos at maging kampyon ng pista ng 7 mansyon. Gayunpaman, si Xinian ay may kakayahang pumatay ng mga simpleng emperador ng Diyos. Si Xinian ay isa sa pinakamalakas na banal na anak ng kongregasyon ng nag-iisang primordial spirit. Sa sandaling ito, swoosh, swoosh, swoosh. May ilang figure na lumipad pataas mula sa ilang magkakahiwalay na patio at tumingin kay Xinian mula sa malayo. Nakangiting sabi ni Andy sa mga katabi niya, tingnan mo. Hindi ba't sinabi ko na tinanggap ni Xinian ang gawain? Hindi na kailangang sabihin, ang mga kaibigan ni Andy ay mga maipagmamalaki ring kahangahangang nilalang ng iba't ibang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo. Gaya ng kasabihan, ang mga ibong magkakatulad ay magkakasamang nagkukumpulan. Ang Myriad Laws Academy ay hindi nagtatangi ng pinagmulan sa pagtanggap ng mga estudyante. Ang mga estudyante ay hinuhusgahan batay sa kanilang mga kakayahan. Ang mga estudyante mula sa mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay hindi binigyan ng espesyal na pagtrato. Kahit ang paksayo ng Inner Palace, bagamat isang sekreto, ay hindi binigyan ng espesyal na pagtrato. Tanging ang paksayo ng Legacy, na siyang pangunahing paksayo ng Myriad Laws Academy, ang may mga espesyal na pribilehiyo. Narinig na ni Alvin ang tungkol sa bagay na ito mula kay Yu Chen bago pa man siya dumating sa Myriad Laws Academy. Noong panahong iyon, naramdaman niya na ang pangkat ng Legacy ay parang isang malayang puwersang pinalaki upang maging mas mahusay sa akademya habang ang mga estudyante ang mga tontungan nito tungo sa kadakilaan. Samantala, hindi nagtagal at natuklasan ng ibang mga estudyante ang presensya ni Andy at ng kanyang mga kaibigan. Natural lang nakilala nila ang mga ito dahil sila ay mga natatanging estudyante sa Myriad Laws Academy. Sina Andy at ang iba pa ay mga advanced Lords of Gods tulad ni Xinian at wala pa sa 10,000 taong gulang. Sa akademya, pagkatapos umabot sa 10,000 taong gulang, pipiliin ng mga estudyante na umalis sa akademya o manatili at maging mga guro. Si Andy pala. Ang UG. Hindi nagtagal pagkatapos noon, habang iniisip ng lahat kung darating si Alvin, bumukas ang pinto ng silid 603. Isang gwapong binata na nakasuot ng lila na may mga kilay na nagbibigay sa kanya ng matapang na anyo at pambihirang tindig ang lumabas. Tila namutla ang paligid nang lumitaw siya. Lumipad siya sa ere at walang pakialam na tiningnan si Xinian. Ngumisi si Xinian. Alvin, akala ko wala kang lakas ng loob na magpakita. Bakit wala akong lakas ng loob? Nabalitaan kong may tumanggap sa gawaing nakatarget sa akin. Ikaw pala yan. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Tama iyan. Bukod sa pagiging estudyante ng Myriad Laws Academy, isa rin ako sa mga banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation. Nabalitaan kong tinanggihan mo ang imbitasyon ng aming kongregasyon, gusto ko talagang makita kung gaano kalakas ang pinakanatatanging batang prodigy sa kasaysayan ng 7 mansions, sabi ni Xinian. Ang kongregasyon ng nag-iisang primordial na espiritu. Bagamat alam ni Alvin na maraming mga batang prodigy mula sa mabibigat na puwersang supreme rank ang naka-enroll sa Myriad Laws Academy, hindi niya inaasahan na ang taong tumanggap sa gawain ay isa sa mga banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation. Walang ekspresyong sinabi ni Alvin, nasa akin kung aling puwersa ang sasalihan ko. Ano man ang mangyari, natatakot ako na hindi mo masusubukan ang lakas ko ngayon.
Wala akong interes na makipag-sparring sa iyo. Malaya kang isipin na natatakot ako sa iyo. Ano man iyon, hindi mo magagawang tapusin ang gawaing iyon. Pagkatapos magsalita ni Alvin, bumalik agad siya sa kanyang silid. Saka lamang bumalik sa dati ang katinoan ni Shinian at ng ibang mga estudyante nang sumara ng malakas ang pinto. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Shinian. Malakas niyang sinabi, parang ang pinaka-natatanging batang prodigy sa kasaysayan ng Seven Mansions ay labis na pinahahalagahan. Isa kang basura, Alvin. Hindi ka man lang nang ahas na tanggapin ang hamon ko. Talagang hindi mo nagagawang matupad ang iyong reputasyon. Sa kasamaang pad, hindi nagpatinag si Alvin sa pain at hindi tumugon sa mapang-akit na mga salita ni Shinian. Sa huli, nakaalis na lamang si Shinian na may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, ang mga estudyanteng inaasahan ang isang matinding away ay nagsimulang mag-usap-usap. Sa tingin mo ba ay takot na takot si Alvin para labanan si Shinian o sa tingin mo ay ayaw lang niya mag-aksaya ng oras kay Shinian? Sa tingin ko ay natatakot siyang labanan si Shinian. Ako rin. Natural lang na walang pakialam si Alvin na iniisip ng karamihan na natatakot siyang tanggapin ang hamon ni Shinian. Hindi nagtagal at kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Sa huli, mahigit 70% ng mga miyembro ng Myriad Laws Academy ang nag-isip na si Alvin ay masyadong takot para labanan si Shinian. Samantala, bahagyang nagulat si Yu Chen nang malaman niyang tumanggi si Alvin na labanan si Shinian. Sabik din siyang malaman kung makakalaban ba ni Alvin si Shinian. Sa kanyang palagay, sapat na kung makakalaban ni Alvin si Shinian ng tabla. Talaga bang tumanggi siyang lumaban dahil wala siyang laban kay Alvin o hindi lang talaga siya maabala ni Shinian? Hindi mahulaan ni Yu Chen ang iniisip ni Alvin. Gayunpaman, batay lamang sa pagganap ni Alvin noong pista ng 7 mansyon, talagang hindi kayang tapatan ni Alvin si Shinian. Si Shinian ay isa sa mga banal na anak ng kongregasyon ng Lone Primordial Spirit. Hindi nakakagulat na mabilis na nakatanggap ng balita ang kongregasyon ng Lone Primordial Spirit tungkol sa pagtanggi ni Alvin sa kanyang hamon. Sa katunayan, walang sinabi si Shinian sa Lone Primordial Spirit Congregation. Bilang isa sa mga banal na anak ng kongregasyon, natural lang na hindi siya magrereklamo na parang bata kapag hindi nasunod ang gusto niya. Ang Lone Primordial Spirit Congregation ay may iba pang mga disipulo sa Myriad Laws Academy, at sa pamamagitan nila, nalaman ng kongregasyon ang nangyari. Sa sandaling ito, sa isang liblib na lambak sa Lone Primordial Spirit Congregation. Nag-aalalang nagtanong ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, pangalawang pinuno, sa tingin mo ba ay matalinong gumawa ng hakbang? Tutal, si Alvin ay nakababatang kapatid na ngayon ni Yu Chen. Pareho silang may magandang relasyon. Isang matandang lalaki, na lumilipad sa ere, ang malamig na nagsabi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Yu Chen. Sa tingin mo ba ay matutukoy niya ito pabalik sa kongregasyon? Bukod pa rito, binigyan na natin ng maraming konsiderasyon si Yu Chen dati dahil sa hindi pag-atake kay Alvin. Gayunpaman, ang basurang si Alvin ay talagang nang-ahas na kutsain ang ating banal na anak. Karapat-dapat siyang mamatay. Ang mga kamag-anak niya sa mababang kaharian ay nararapat ding mamatay. Ibigay ninyo ang aking utos kaagad. Patayin ang lahat ng kamag-anak ni Alvin sa mababang kaharian. Wasakin din ang makamundong kaharian na kanyang pinanggalingan. Naiintindihan ko, pangalawang pinuno. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang malamig na nanlilisik ang mga mata. Pagkatapos, dali-dali siyang umalis para ibigay ang mga utos ng matanda. 4,708. Nang malaman na si Shinian ay mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, tuluyan nang nawala ng gana si Alvin na labanan si Shinian. Kung maglalaban sila, kahit hindi siya matalo ni Shinian, ituturing pa rin si Shinian na nakumpleto ang gawain ng Darknet sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang lakas. Kung matatalo siya ni Shinian o makakalaban niya ito ng tabla, mas mataas pa ang gantimpala ni Shinian. Noong una, nagtaka si Alvin tungkol sa taong tumanggap ng gawain. Inisip din niya kung maaari ba siyang makipagkasundo sa kabilang panig. Kung ang kabilang panig ay isang disenteng tao, hindi siya mag-aatubiling magpanggap na natalo sa laban para hatiin ang mga gantimpala. Gayunpaman, agad niyang inalis ang kanyang mga iniisip nang malaman niyang ang kabilang panig ay mula sa Lone Primordial Spirit Congregation.
Wala siyang anumang mabuting kalooban sa Lone Primordial Spirit Congregation simula pa noong una dahil sa iba't ibang bagay na natutunan niya tungkol sa kongregasyon. Kalaunan, nang pumunta ang Lone Primordial Spirit Congregation sa Puryang Sect para kunin siya, ang mga salita ng kinatawan ay may banta, na lalong nagpababa sa kanyang impresyon sa mga ito. Sa lahat ng mga kadahilanang ito, nang malaman niya na si Shinian ay mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, matatag niyang tinanggihan ang hamon ni Shinian. Kung tungkol sa iniisip o sinabi ni Shinian at ng iba pang mga tao, wala talagang pakialam si Alvin. Hindi naman siya masasaktan kung iisipin ng mga tao na mas mahina siya kaysa kay Shinian o kung isa siyang duwag. Sayang naman at ang kabilang partido ay mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Kung ibang tao lang iyon, baka makakuha ako ng ilang benepisyo, naisip ni Alvin sa sarili, gayunpaman, sino ba ang ganoon kabagot na handang gumastos na malaki para lang subukan o talunin ako? Naguluhan si Alvin. Simula nang dumating siya sa Myriad Laws Academy, mabibilang na lang sa isang kamay ang mga kilala niya. Paano niya nagawang masaktan ang sinuman? Bakit naman siya tatargetin ng iba gayong kara-rating lang niya? Sa huli, nagpadala muli si Alvin ng voice transmission kay Yuchen. Pangatlong senior brother, hindi mo naman pinost ang task na yan sa darknet, di ba? Natigilan si Yuchen nang marinig niya ang boses ni Alvin. Pagkatapos, sumagot siya, paano nangyari iyon? Paano mo ako napaghihinalaan? Walang batayan ang iyong haka-haka. Sumagot si Alvin, kung kaya mong isipin na ang Academy Master ay nag-post ng isang gawain para sa mga tao upang patayin ang kanyang sarili, hindi kalabisan para sa akin na isipin na nag-post ka ng gawaing iyon para subukan ang aking lakas, tama ba? Bukod dito, mas maganda ang pakikitungo sa akin ng ika-4 na senior sister kaysa sa pakikitungo niya sa iyo. Marahil, nahihiya ka para gumawa ng hakbang kaya bumaling ka sa darknet. Habang nagsasalita si Alvin, lalo siyang nagiging kumpiyansa. Bukod kay Yuchen, wala na talaga siyang maisip na ibang tao na gagastos ng malaki para lang subukan ang kanyang lakas. Napakaganda ng gantimpala kaya't kahit si Shinian, na kanyang nasaktan, ay tinanggap ang gawain. Kaya naman, habang iniisip niya ito, lalo siyang natitiyak na si Yuchen ang nasa likod ng gawain. Sabi ni Yuchen na may bahid ng pagkainis at kawalan ng magawa. Ikaw. Masyado ka talagang nag-iisip. Sa tingin mo ba ay marami akong libreng oras? Sa tingin mo ba ay magbabayad ako ng mahal para lang subukan ang lakas mo? Napakaliit na bagay lang nito. Ramdam din ni Alvin ang kawalan ng magawa sa boses ni Yuchen. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, kung hindi ikaw, ikatlong senior brother, sino pa ang tatarget sa akin? Kara-rating ko pa lang, at mabibilang sa isang kamay ang mga taong kilala ko. Paano ko nagawang makasakit ng damdamin ng ganito kaga? Hindi nagatubiling sabihin ni Alvin ang dahilan ng kanyang mga hinala. Hindi niya talaga moari kung sino ang gagawa ng ganoong bagay. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natanto ni Yuchen. Sinabi niya, kapatid na lalaki, tila may nakalimutan ka. Hindi ka pumunta sa akademya ng mag-isa. Anong ibig mong sabihin, ikatlong senior brother? Naguluhan si Alvin. Siyempre, mag-isa lang akong pumunta. Hindi maiwasan ni Alvin na magtaka kung natuklasan ba ni Yuchen ang presensya ng kanyang kumpletong kaluluwa ng artifact. Hindi niya isinaalang-alang ang 5 banal na elemento dahil tiwala siyang hindi ito matutukoy ni Yuchen. Tutal, ang kanyang maliit na mundo ay naselyuhan na. Lalo na ang mga kataas-taasang Diyos, kahit ang mga kataas-taasang powerhouse ay hindi kayang suriin ang loob ng kanyang maliit na mundo kapag naselyuhan na niya ito. Dahil dito, naisip niya kung natuklasan ba ni Yuchen ang sekreto ng kanyang 7 butas na kahangahangang espada. Ang ibig kong sabihin ay dumating ka kasama ko sa akademya. Bukod pa rito, noong dinala kita para kumpletuhin ang mga proseso ng pagpasok, narinig kami ng lahat na tinatawag ang isa't isa bilang junior brother, at third senior brother. Gaya ng sinabi ko, hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa paksayon ng Inner Palace, ngunit may mga tao mula sa paksayon ng Legacy na nakakaalam tungkol sa aming paksayon. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon? Ang aming kasalukuyang Academy Master ay lumabag sa tradisyon at pinili ako, isang tao mula sa paksayon ng Inner Palace, bilang kanyang kahalili. Gaya ng maiisip mo, medyo nagulo ito.
Bukod pa rito, pinayagan ako ng Academy Master na manatili sa paksayo ng Inner Palace kahit na sumali na ako sa paksayo ng Legacy. Natural lamang na ang mga taong iyon, lalo na ang mga kwalipikadong maging kahalili, ay hindi nasisiyahan sa bagay na ito. Para akong tinag sa kanilang tagiliran. Nang malaman nila na mayroon akong junior brother, paano nila bibitawan ang pagkakataong ito na kumilos? Hindi naman ako mas mababa sa kanila sa simula pa lang. At kung ikaw, aking junior brother, ay mas nakahihigit sa nakababatang henerasyon na kanilang nilinang, mas lalo silang mapapaisip na nanganganib. Patuloy na sinabi ni Yu Chen, dati, ang kalamangan ko ay ang aking kalakasan. Gayunpaman, kung pag-uusapan ng mga nakababatang henerasyon, wala akong nasa ilalim. Bilang Vice Academy Master, hindi ko basta-basta magagamit ang aking lakas at katayuan para umarte. Mabuti na lang at mayroon akong suporta mula sa Academy Master. Ngayong dumating ka, wala na ang kalamangan nila. Hindi lang ang lakas at katayuan ko ay hindi mas mababa sa kanila, kundi mayroon din akong suporta mula sa Academy Master. Ngayon, mayroon din ako sa iyo na mas nakahihigit sa mga batang prodigy na kanilang nilinang. Kung gayon, normal lamang para sa kanila na gumastos ng laki para subukan ang iyong lakas o talunin ka. Kung sa tingin nila ay mas malaki kang banta kaysa sa kanilang inaakala, hindi nakakagulat kahit na maglabas sila ng isang gawain para patayin ka. Medyo kalmado ang boses ni Yu Chen nang magsalita siya, ngunit may bahid ng galit na nahahalate sa ilalim. Nakikita ko. Sa wakas ay naliwanagan si Alvin matapos makinig sa paliwanag ni Yu Chen. Gamaan ang kanyang pakiramdam matapos malaman ang tungkol sa utak sa likod ng bagay na ito. Hindi siya mapakali nang maisip niya na may tumutuligsa sa kanya sa dilim. Junior brother, sikapin mong manatili sa akademya sa hinaharap. Mas mainam pa kung mananatili ka sa aming paksayon sa Inner Palace. Natatakot ako na baka madama nilang nakukulong sila kapag nalaman nila ang tungkol sa iyong lakas, at baka isakripisyo nila ang isa sa kanilang mga tauhan para lang mapabagsak ka. Sa anumang kaso, ito ang mga dahilan kung bakit ka tina-target. Bumantong hininga si Yu Chen at nagpatuloy sa pagsasabing, paumanhin. Hindi ko talaga ito inaasahan. Kung hindi, lalayo ako sa iyo sa publiko. Hindi masyadong pinag-isipan ni Alvin ang bagay na ito kaya sinabi niya, hindi na kailangan yan, third senior brother. Kahit gusto nila akong patayin, kailangan nilang tingnan kung may kakayahan sila. Bukod pa rito, sa palagay ko ay hindi sila magiging matapang para patayin ako sa akademya, di ba? Madaling matunten ang nangyari pabalik sa kanila. Sa oras na iyon, tiyak na hindi sila pababayaan ng Academy Master, di ba? Sa pinakamatagal, mananatili na lang ako sa akademya. Matapos makausap si Yu Chen, napagtanto rin ni Alvin na ang sitwasyon sa akademya ay medyo magulo at hindi kanais-nais para sa kanya. Gayunpaman, hindi siya natakot. Kung tutuusin, hindi niya inisip na ganoon kadali siyang patayin. Mula sa simula hanggang ngayon, walang kakulangan ng mga taong gustong patayin siya, ngunit sa huli, buhay pa rin siya. Sa kabilang banda, si Yu Chen ay nakaramdam ng matinding pagkakasala sa pagdawat kay Alvin. Gayunpaman, mas gumaan ang kanyang pakiramdam matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, iginiit niya na manatili si Alvin sa pangkat ng Inner Palace hanggang sa oras na para pumasok sa Supreme Powerhouse Relic. Hindi niya binigyan si Alvin ng pagkakataong tumanggi. Sige. Pumayag si Alvin sa panukala ni Yu Chen kahit na sa tingin niya ay hindi naman ito kailangan. Nag-aalala na lang siya ngayon na baka maantala niya ang pagpasok sa Supreme Powerhouse Relic dahil sa bagay na ito. Nang ipahayag niya ang kanyang mga alalahanin, nakaramdam siya ng kapanatagan matapos siyang tiyakin ni Yu Chen na walang magiging pagkaantala. Kasunod nito, sa ilalim ng lihim na proteksyon ni Yu Chen, bumalik si Alvin sa malayang kaharian kung saan matatagpuan ang paksayo ng Inner Palace. Pagdating ni Alvin, malamig na nagtanong si Clarissa, kapatid na nakababata, bakit ka biglang dumating? May nangapi ba sa iyo? Sabihin mo sa akin. Ang ate mo ang bahala. 4,999. Naantig si Alvin nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Clarissa. Alam niyang tunay itong nag-aalala sa kanya. Maya-maya, umiling siya at nakangiting sinabi, ayos lang ako, ika-4 na senior sister.
Walang nangapi sa akin. Hindi ako pumunta rito bago ito dahil marami pa akong natututunan tungkol sa akademya. Mabuti naman, sabi ni Clarissa habang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, ngumiti siya ng maliwanag at sinabing, Junior brother, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang iyong cultivation ground. Kung mayroon kang anumang hindi nasisiyahan, ipaalam mo lang sa akin. Babaguhin ko ito kaagad para sa iyo. Sumunyag si Clarissa kay Alvin bago niya ito inakay papunta sa isang liblib na patio. Maliit ito ngunit maaliwalas. Bukod sa simpleng mesa at mga bangkong bato, sinikap din niyang isama ang isang maliit na artificial na lawa, isang bundok, isang duyan, at iba pa. Ano sa tingin mo, nakababatang kapatid? May nagustuhan ka ba? Tanong ni Clarissa habang marahan siyang tinitignan. Dati siyang pinakabata sa mga miyembro ng paksayo ng Inner Palace kaya medyo nasasabik na siya ngayon na mayroon na siyang nakababatang kapatid. Sabik na sabik siyang i-spoil ito tulad ng kung paano siya ini-spoil ng kanyang nakatatandang ate. Perpekto ito. Ika-4 na senior sister, gustong gusto ko ito, nakangiting sagot ni Alvin. Magaling yan, tango ni Clarissa, nakababatang kapatid, magpahinga ka na. Mag-usap tayo kapag gusto mo na. Wala akong makausap simula nang umalis ang panganay na nakatatandang ate at pangalawang nakatatandang kuya. Abala ang pangatlong nakatatandang kuya kaya bihira siyang pumunta. Bahagyang may bahid ng kalungkutan ang maririnig sa boses ni Clarissa sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Hindi napigilan ni Alvin ang mapabuntong hininga at magtaka sa loob-loob kung paano nagawa ni Clarissa na maging isang emperador ng mga Diyos sa kanyang malabata na ugali. Sige, magpahinga ka na. Aalis na ako. Halika at kausapin mo ako kapag may oras ka. Ayokong maistorbo ka. Kung nandito lang ang panganay na senior sister, sasabihin niya na hinaharangan ko ang iyong cultivation, na maaaring maging sanhi ng iyong pagkawasak sa panahon ng iyong heavenly tribulation. Bagamat parang bata si Clarissa, matino naman siya. Batay dito, masasabi ni Alvin na ang kanilang panganay na nakatatandang ate ay gumugol ng maraming pagsisikap upang turuan si Clarissa. Naawa rin siya kay Clarissa nang maalala niya ang kaawa-awang nakaraan nito. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Sana'y mamuhay nang walang inaalala ang ika-4 na senior sister habang buhay. Pagkaalis ni Clarissa, pumasok si Alvin sa bahay na gawa sa kahoy sa looban. Bukod sa kama, may ilang palamuti at isang painting na nakasabit sa dingding sa likod ng kama. Matapos masusing tingnan, nakita ni Alvin na may 3 taong nakatayo sa isang bukid. Ang tanawin ay eksaktong katulad ng sa Malayang Kaharian kung saan matatagpuan ang pangkat ng Inner Palace. Ang 3 tao ay walang iba kundi sina Eugene, Clarissa, at Alvin. Ang ipinintang larawan ay parang totoong buhay. Ipininta ba ito ng ika-4 na nakatatandang kapatid? Nagulat si Alvin sa kung gaano karealistic ang painting. Napaisip siya kung tunay ba siyang mahusay sa pagpipinta o kung talagang wala siyang masyadong oras. Umiling si Alvin at itinoon ang kanyang pansin. Kailangan niyang manatili sa pangkat ng Inner Palace ng kahit 1 taon. Ayon kay Eugene, walang sino man ang makakapasok sa Malayang Kaharian na ito maliban kung alam nila ang mga partikular na kilos ng kamay para mabuksan ang kaharian. Kahit ang Academy Master ng Myriad Laws Academy ay hindi alam ang mga kilos ng kamay, lalo na ang iba. Tutal, ang Malayang Kaharian ay exclusive lamang sa mga miyembro ng pangkat ng Inner Palace. Ang paksayo ng Inner Palace at ang paksayo ng mga estudyante ay tunay na malaya. Hindi sila tumatanggap ng mga mapagkukunan mula sa akademya at kailangang umasa sa kanilang sariling kakayahan upang magawa ito. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang mga paksayon ay malaya mula sa panghihimasok ng akademya. Halimbawa, ang Supreme Powerhouse Relic ay pagmamay-ari lamang ng paksayon ng Inner Palace, hindi sigurado si Alvin kung ang paksayon ng Inner Palace ay may iba pang mga bagay bukod sa Supreme Powerhouse Relic. Base sa mga salita ni Eugene, malinaw na si Alvin ang tinarget dahil sumali siya sa paksayon ng Inner Palace. Tila kalmado ang Myriad Laws Academy sa panlabas na anyo. Gayunpaman, sa ilalim ng panlabas na anyo, nagngangalit ang mga agos.
Nagsimula ang lahat dahil pinili ng Academy Master ng Myriad Laws Academy si Yu Chen, isang miyembro ng paksayo ng Inner Palace, bilang kanyang kahalili, na isang pangyayaring hindi pa naganap sa kasaysayan ng akademya. Sinabi ng third senior brother na ang kasalukuyang Academy Master ay kakaiba at pinili siya bilang kahalili. Gayunpaman, hindi maaaring maging simple ang Academy Master. Tiyak na may dahilan kung bakit niya ginawa ito. Tiyak na may kakayahan ang third senior brother para mapili siya ng Academy Master. Kung hindi, bakit pa mag-aabala ang Academy Master? Kahit ano paman, hindi ako uupo at walang gagawin kung may maghahanap sa akin ng gulo, naisip ni Alvin sa sarili habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata, iminungkahi ng third senior brother na bumalik ako sa dormitoryo ng akademya pagkatapos lumabas mula sa Supreme Powerhouse Relic. Malinaw na gusto niya munang lumakas para maipagtanggol ko ang aking sarili, masyado pa rin akong mahina. Kung magiging Advanced Lord of Gods ako, magiging kasing dali lang ng pagsakal sa isang manok para mapatay ko ang isang ordinaryong rudimentary Emperor of Gods, dahil sa dami ng panganib na nagkukubli sa akademya, kailangan kong lumakas sa lalong madaling panahon. Taglay ang kaisipang ito, umupo si Alvin nang nakakross ang mga paa sa kama at nagsimulang mag-cultivate. Hindi nagtagal at nakatanggap ang pangkat ng legacy ng balita mula sa kanilang intelligence network na umalis na si Alvin sa dormitoryo patungo sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Itinago ni Alvin ang kanyang sarili. Ibinalik siya ni Yu Chen sa pangkat ng Inner Palace. Naramdaman ba niya na may mali? Sa tingin mo ba ay tanga si Yu Chen? Paano niya hindi alam na may mali? Kararating lang ni Alvin. Sino pa ang maaaring pumatay sa kanya maliban sa atin? Akala ko masusubukan natin ang lakas niya. Hindi ko inaasahan na tatanggi siya kay Shinian ng ganito kay Terminado. Tiyak na sumuko na si Shinian sa gawain ngayon. Kanselahin ang gawain. Walang saysay ngayon na na-alerto na natin ang kaaway. Natatakot ako na baka nalaman na ng Academy Master ang tungkol sa bagay na ito ngayon. Dapat muna tayong huminahon. Dapat tayong magtiwala sa sarili nating mga disipulo, kung tutuusin. Kasabay nito, maraming tao ang nagreklamo na hindi naabot ni Alvin ang kanyang reputasyon. Mayroon ding ilan na nag-isip na kinamumuhian ni Alvin ang pakikipaglaban kay Shinian. Tutal, sa kanilang palagay, hindi personal na kukuha si Yu Chen ng isang simpleng tao. Sa paglipas ng panahon, kasama na ang pagkawala ni Alvin, maraming tao ang nagsimulang makalimutan ang bagay na ito at siya. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap-mata lamang. Si Alvin, na tahimik na naglilinang sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa sandaling ito. Ang kanyang banal na enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng maliwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis niyang binawi ang kanyang banal na enerhiya sa kritikal na sandali, na pumihil dito sa pagsira sa bahay na gawa sa kahoy. Sa pagkakataong ito, isang malamyos na boses ang nag-aalalang nagsalita mula sa labas, Junior Brother. Ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Alvin bago sumagot ng nakangiti, oo. Anong nangyari? Ang kabilang grupo ay walang iba kundi si Clarissa, ang pang-apat na nakatatandang kapatid ni Alvin. Pang-apat na senior sister, medyo umusad ako sa aking cultivation kaya pansamantala kong nawala ng control sa aking divine energy. Magpapatuloy ako sa pag-cultivate muli, sagot ni Alvin bago niya muling ipinikit ang kanyang mga mata para mag-cultivate. Nakahinga ng maluwag si Clarissa matapos marinig ang sagot ni Alvin at umalis na ng patio. Sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Ang palasyo sa langit, na minsang itinayong muli, ay muling naging mga durog na bato. Isang matangkad at matipunong figure na nakasuot ng itim na damit ang lumulutang sa kalangitan. Ang kanyang mukha, na natatakpan ng kanyang makapangyarihang banal na enerhiya, ay hindi makita. Isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng panahon ay tumingin sa misteryosong lalaking nakaitim na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha habang malamig na sinabi, kahit itago mo ang iyong mukha, alam kong galing ka sa Lone Primordial Spirit Congregation. Sa palasyo ng langit, ang kapareho ni Alvin mula sa batas ng panahon ang tanging nakaligtas. 4,100. Ang Lone Primordial Spirit Congregation.
Nakangising sabi ng lalaking nakaitim, pasensya na, pero ngayon ko lang narinig yan. Matagal-tagal na rin mula noong huli akong bumisita sa isang mababang kaharian. Hindi ko inaasahan na mamamatay ang mga inapo ko sa mga kamay mo, Alvin. Papatayin kita at lahat ng kamag-anak mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sumama rin sa akin ang kaibigan ko mula sa Realm of Gods papunta sa mababang kaharian. Pinatay mo rin ang mga inapo niya. Kaya naman, pumunta na siya sa bayan mo, ang Saint Province Realm. Sa tingin ko dapat ay nawasak na ang Saint Province Realm ngayon. Ngumisi ang lalaking nakaitim sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin nang marinig ito. Sinira mo ang isang buong mundong kaharian. Alam mo ba kung gaano karaming buhay ang nasa isang mundong kaharian? Hindi inaasahan ni Alvin na ang Lone Primordial Spirit Congregation ay magiging ganito kalupit para sirain ang isang buong mundong kaharian para lamang sa paghihiganti. Wala tayong pakialam dyan, nakangiting sabi ng lalaking nakaitim, kasalanan mo kung bakit nawasak ang Saint Province Realm. Lahat ng ito ay dahil sa mabibigat mong kasalanan. Hindi pinansin ng lalaking nakaitim ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Alvin at nagpatuloy sa pagsasabing, nakakalungkot na wala ang mga kaibigan at pamilya mo. Mukhang napakaraming tao ang nasaktan mo kaya kailangan nilang magtago. Sana ay maayos silang magtago. Babalik kami ng kaibigan ko sa mas mababang kaharian. Hindi kami magdadalawang isip na patayin sila kapag nahanap na namin sila. Tama, nawasak na rin namin ang lahat ng mga angkan at sekta na nauugnay sa iyo at sa mga nauugnay sa iyo. Maaaring nakaligtas ang iyong mga kaibigan at pamilya, ngunit lahat ng mga nauugnay sa kanila ay namatay na kapalit nila. Iniisip ko kung ano ang mararamdaman ng iyong mga kaibigan at pamilya kapag nalaman nila ang tungkol dito. Lalong naging hindi maganda ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang Lone Primordial Spirit Congregation ay tatargetin pa nga ang mga kamag-anak ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi titigil ang pagpatay hanggat hindi ka nagpapakamatay sa harap ng publiko sa Myriad Laws Academy, sabi ng lalaking nakaitim. Galit na sabi ni Alvin, alam mo bang nasa Myriad Laws Academy ako? At ang lakas ng loob mong sabihing hindi ka miyembro ng Lone Primordial Spirit Congregation. Ang banal na enerhiya ng lalaking nakaitim ay umalangaw-ngaw nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, ikinumpas niya ang kanyang kamay, ipinadala ang kanyang banal na enerhiya patungo kay Alvin. Malamig na tiningnan ni Alvin ang lalaking nakaitim habang sinasabi, mula ngayon, ako, si Alvin, ay lalaban sa nag-iisang primordial spirit hanggang kamatayan. Putok. Nang lumapag ang banal na enerhiya ng lalaking nakaitim, ang kapareho ni Alvin mula sa batas ng panahon ay agad na nawasak. Sa oras na ito, tanging ang lalaking nakaitim na lamang ang natitira sa langit ng palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Mabuti na lang at matagal nang umalis sa palasyo ang mga tao sa palasyo ng langit, kabilang sina Edmund at Elder Hal. Sa hanay ng kabundukan ng isa sa maraming makamundong lupain. Lumitaw ang isa pang doppelganger ni Alvin. Napakalamig ng kanyang ekspresyon. Young Master, nakagawa na ba ng hakbang ang Lone Primordial Spirit Congregation? Masungit na tanong ni Edmund pagkatapos niyang lumipad sa kalangitan upang salubungin si Alvin. Ang matapang na Heavenly Savage Celestial Emperor, na siyang nangungunang general ni Bert Inc., ay mukhang labis na malungkot sa oras na ito. Oo, sagot ni Alvin pagkatapos huminga ng malalim. Dati, ipinadala ni Alvin ang kanyang doppelganger sa mas mababang kaharian gamit ang Destruction Divine Shuttle upang tulungan ang kanyang pamilya at mga kaibigan na lumipat. Bukod sa kanyang pamilya, isinama niya ang kanyang mabubuting kaibigan. Sina Lizardo, Jovan Hamilton, at ang iba pa, mga guro, mga nakatatanda, at ang kanilang mga inapo upang magtago mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Kilalang-kilala ang Lone Primordial Spirit Congregation sa pagiging masama. Hindi nakakagulat na gagawin nila ang ganoong mga hakbang dahil lang sa tumanggi si Alvin na sumali sa kanila. Young Master, kumalma ka. Winasak lang nila ang palasyo sa langit at ang doppelganger mo. Hindi naman malaking bagay yun, sabi ni Edmund, sinusubukang aliwin si Alvin. Senior Edmund,
Umiling si Alvin at sinabing, hindi lang nila ginawa iyon, pinatay pa nila ang lahat ng walang pinipili. Maaaring nakaligtas ang pamilya at mga kaibigan ko, pero lahat ng kamag-anak nila ay pinatay. Winasak pa nila ang Saint Province Realm, na siyang bayan namin ng aking amo. Ganoon kalakas ang mga Emperor of Gods. Kaya ang mga Emperor of Gods na ito mula sa Lone Primordial Spirit Congregation ay orihinal na nagmula sa isang Devata Realm. Tanong ni Edmund. Oo. Hindi naman talaga kayang gamitin ng mga katutubo ng Realms of Gods ang kanilang buong kapangyarihan sa mas mababang mga kaharian, sabi ni Alvin. Paano sila naging ganito kalupit? Wala ba silang mga inapo sa mas mababang kaharian? Galit na sabi ni Edmund. Bagamat ganoon din ang nararamdaman ni Alvin, wala na siyang magagawa ngayon para pigilan ang Lone Primordial Spirit Congregation sa pagpatay sa lahat. Huminga ng malalim si Alvin bago inihanda ang sarili upang ipaalam sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang nangyari. Marahil, ang ilan sa kanila ay maaaring nalaman na ang nangyari dahil tiyak na mayroon silang mga soul pearl ng kanilang mga kaibigan. Kasunod nito, nakipagkita si Alvin sa kanyang mga kaibigan upang magpaliwanag at humingi ng tawad sa kanila. Tutal, kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kikis ang Lone Primordial Spirit Congregation. Alvin, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi mo kasalanan yan. Ang Lone Primordial Spirit Congregation ang dapat managot ng buong buo, sabi ni Jovan habang nagngangalit ang mga ngipin. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Hindi lang ang Lone Primordial Spirit Force ang puwersang tinanggihan mong salihan, pero sila lang ang tumugon ng ganito katindi. Tama. Ang Lone Primordial Spirit Congregation ang may pananagutan dito. Isa silang Kalto. Junior brother, kapag sapat na ang lakas mo, kailangan mong paksain ang Lone Primordial Spirit Congregation para makaganti sa Heavenly Pool Palace. Bagamat hindi siya sinisi ng mga kaibigan ni Alvin, puno pa rin siya ng sisi sa sarili at pagkakasala. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na nakalutang si Alvin sa ibabaw ng isang matayog na tuktok habang blangkong nakatitig sa malayo. Sa sandaling ito, isang balingkinitang figure ang lumitaw at marahang nagsabi, huwag mong masyadong pagmalupitin ang iyong sarili. Walang sino man ang sisihin sa iyo. Pagkatapos, bahagyang kumunat ang noo ng babae habang sumusulyap sa ibang direksyon. Pagkatapos, sinabi niya, Lena Stone, bakit ka nandito? Bumalik ka agad. Kung hindi, sasabihin ko sa master na i-ground ka ng 3 taon. Isang dalagang may maselang mukha ang lumabas mula sa kakahuyan at pabiro na inilabas ang kanyang dila bago sinabi, nakatatanda kong kapatid, maiiwan ko na kayo ng bayaw mo ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, nawala na lang bigla ang dalaga. Pasensya na talaga. Hindi sana maraming tao ang nakaalam tungkol sa amin kung hindi kita hinanap muli noon. Hindi rin sana gagawa ng hakbang ang Lone Primordial Spirit Congregation laban sa sekta mo, pomanhing sabi ni Alvin habang lumingon siya sa babaeng palaboy. Malamig ang mukha ng babae, ngunit banayad ang kanyang tingin habang nakatingin kay Alvin. Siya ay walang iba kundi si Belinda. Matapos makinig sa kanya, umiling siya at sinabing, hindi mo kasalanan. Ang ginawa mo ay higit pa sa sapat. Nakaligtas ang aking Panginoon at ang mga miyembro ng aming paksayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana iyon naging posible. Kaya, dapat kitang pasalamatan sa pagliligtas sa kanilang buhay. Kung hindi dahil kay Alvin, alam ni Belinda Meyer na hindi lang ang sekta, kundi pati siya ay mamamatay. Salamat sa pag-alala mo sa akin pagkatapos ng lahat ng panahong ito, malumanay na sabi ni Belinda. Pasensya na, sabi ni Alvin. Iyan lang ba ang kailangan mong sabihin? Pasensya na. Patuloy na lumipas ang gabi habang ang lalaki at ang babae ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para bang huminto ang oras sa sandaling ito. 4,101. Sa Myriad Laws Academy ng Profound Energy Land. Pagkaalis ni Clarissa, iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata. Malamig na nagningning ang kanyang mga mata habang sinasabi niya ng may pagngangalit ng mga ngipin, nag-iisang kongregasyon ng Primordial Spirit. Bagamat inaangkin ng lalaking nakaitim na naghihiganti siya kay Alvin dahil pinatay ni Alvin ang kanyang mga inapo, natural lamang na hindi siya naniwala sa lalaking nakaitim.
Bukod dito, hindi makatwiran para sa isang tao na sirain ang isang buong mundong kaharian para lamang sa paghihiganti. Ang Saint Province Realm ay tunay na wala na. Ipinadala ni Alvin ang kanyang doppelganger para tingnan ito at natuklasan niyang wala na ang Saint Province Realm. Para bang hindi ito umiral noong una pa lang. Hindi pa tapos ang usaping ito. Matapos huminga ng malalim, nilisan ni Alvin ang malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace nang hindi ipinaalam kay Clarissa. Bagamat ipinangako niya kay Yuchen na mananatili sa malayang kaharian, hindi na siya makapaghintay sa sandaling ito. Pagkaalis ni Alvin, nagpadala siya ng mensahe kay Yuchen. Ikatlong senior brother. Kapatid na lalaki. Nagulat si Yuchen nang matanggap niya ang mensahe ni Alvin. Nakangiting tanong niya, anong problema? Kalahating taon pa lang ang nakalipas, pero hindi mo na matiis. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakapasok ka sa Supreme Powerhouse Relic sa loob ng 5 buwan. Akala ni Yuchen ay nagmamadali si Alvin na pumasok sa Supreme Powerhouse Relic. Ikatlong senior brother, kailangan ko ang tulong mo, prangkang sabi ni Alvin. Anong problema? Tanong ni Yuchen na may pagtataka. Mabilis na ipinaliwanag ni Alvin ang sitwasyon bago niya sinabi, ikatlong senior brother, maaari mo bang ipadala ang iyong mga doppelganger upang patayin ang mga Emperor of Gods mula sa Lone Primordial Spirit Congregation? Hindi katutubo si Yuchen sa Realms of Gods kaya magagamit niya ang buong kapangyarihan niya sa mas mababang realms. Bukod pa rito, isa siyang intermediate supreme god. Ang kanyang doppelganger lamang ay sapat na upang patayin ang mga Emperors of Gods mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Sigurado ka bang galing sila sa Lone Primordial Spirit Congregation? Masungit na tanong ni Yuchen. Natural na nararamdaman ni Alvin ang banayad na pagbabago sa boses ni Yuchen. Karaniwang banayad si Yuchen kapag nagsasalita, ngunit hindi na ito ang kaso ngayon. Walang iba maliban sa kanila, may kumpiyansang sabi ni Alvin, ikatlong senior brother, marahil, makumpirma mo pa ito kung gagawa ka ng hakbang. Hindi ko masyadong maramdaman dahil sa aking mababang cultivation base. Gayunpaman, batay sa aking opinyon, ang Emperor of Gods na nakilala ko ay isa lamang doppelganger. Mahal na mga mambabasa. Nagbabasa kayo sa aming content stealing site. Pakikopya at hanapin ang link na ito na 39 HPCN6J para suportahan kami. Napuno ng pagkadismaya si Alvin habang nagsasalita. Dahil sa kanyang mababang cultivation base, hindi niya matukoy kung ang kanyang kalaban ay isang doppelganger o hindi. Hindi lang iyon, ang mga doppelganger niya at ni Berting ay nawasak sa isang atake lamang. Malamig na sinabi ni Yuchen, baka makahanap ako ng ilang pahiwatig doon. Kung talagang patungo ito sa Lone Primordial Spirit Congregation, sisiguraduhin kung bibigyan nila tayo ng paliwanag. Pagkatapos, lumambot ang kanyang tono habang patuloy na sinasabi, Junior brother, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gayunpaman, kailangan mong mag-focus sa pagpapalakas ngayon. Papayagan kitang makapasok sa Supreme Powerhouse Relic sa loob ng 5 buwan. Batay sa iyong likas na talento, dapat ay malaki ang iyong makikinabang dito. Imposibleng may magawa ka ngayon kung hindi ka sapat na malakas. Alam ko, sabi ni Alvin, ikatlong senior brother, ang aking doppelganger ay maghihintay sa iyo 10,000 milya sa timog ng Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Babalik na ako sa paksayo ng Inner Palace ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, isinagawa ni Alvin ang mga senadorias ng kamay upang makapasok sa malayang kaharian. Kasabay nito, sa ibang lugar sa Myriadlos Academy. Isang doppelganger ang lumabas mula sa katawan ni Yuchen. Kung ang Lone Primordial Spirit Congregation ang may kagagawan nito, kailangan nilang pagbayaran ito, malamig na sabi ni Yuchen. Pagkatapos, nagdala siya ng isang Destruction Divine Shuttle at umalis patungong Devata Realm sa pamamagitan ng isang spatial tier. 10,000 milya sa timog ng makalangit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Ang doppelganger ni Alvin ay nakalutang sa ibabaw ng bundok, naghihintay sa doppelganger ni Yuchen. Hindi nagtagal at dumating ang doppelganger ni Yuchen. Kapatid na lalaki, ano ang susunod mong planong gawin? Tanong ni Yuchen. Gusto kong muling itayo ang palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit, sabi ni Alvin.
Bago dumating si Yuchen, sinabihan na ni Alvin sina Elder Hal at Edmund na muling itayo ang palasyo sa langit. Sa presensya ni Yuchen, natiyak ang kanilang kaligtasan. Sige, tumango si Yuchen. Alam niyang naghahanda ng patibong si Alvin. Di nagtagal pagkatapos, sina Elder Hal, Edmund, at ang iba pang mga elder ay bumalik sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit upang muling itayo ito habang palihim silang binabantayan ni Yuchen. Sa loob lamang ng 2 buwan, natapos nila ang muling pagtatayo ng palasyo ng langit. Sa nakalipas na 2 buwan, wala ni isang pumunta para maghanap ng gulo. Sa isang maluwang na patio sa palasyo ng langit. Hindi hanggalang salarin, sabi ni Yuchen kay Alvin, na nakaupo sa tapat niya, habang umiiling, maaaring hindi sila magpakita kahit alam nilang naitayo na ang palasyo ng langit. Malungkot na sinabi ni Alvin, dapat pala ay hiniling ko sa iyo na ipadala ang doppelganger mo rito ng mas maaga kung alam ko lang. Walang makakahula ng hinaharap, sabi ni Yuchen habang umiiling, bukod pa riyan, malamang ay nag-aalangan kang magkautang sa akin noon. Pagkatapos lang ng sakuna ay saka ka lang humingi ng tulong sa akin dahil sa galit mo. Tumpak ang pagsusuri ni Yuchen, dahilan para tumahimik si Alvin. Bahagyang ngumiti si Yuchen at nagpatuloy sa pagsasabing, huwag kang mag-alala. Iiwan ko muna rito ang doppelganger ko. Kung maglalakas loob na magpakita ang mga taong iyon, sisiguraduhin kung mamamatay sila. Sayang, sa palagay ko ay hindi na sila muling lilito, kahit papaano ay hindi sa malapit na hinaharap. Nakaramdam ng depresyon si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Alam niyang tama si Yuchen. Hindi mahuhulog ang mga salarin sa isang malinaw na patibong. Maya-maya, huminga ng malalim si Alvin at mahinang sinabi, gayunpaman, kahit hindi sila personal na kumilos, maaari nilang subukan ang proseso sa pamamagitan ng pagkuha ng isang tao walang koneksyon sa kongregasyon. Tumingin si Yuchen kay Alvin ng may bahid ng paghanga. Hindi niya inaasahan na mananatiling kalmado si Alvin sa ganitong sitwasyon. Maya-maya, sinabi niya, sa tingin ko hindi pa rin natin masasabi ng sigurado na ang salarin ay ang Lone Primordial Spirit Congregation. Masyadong mapanganib para sa kanila, at malaking halaga ang magagastos nila. Magastos ang umupa ng isang mahusay na Emperor of Gods para gawin ang ganoong bagay. Tutal, sino ba ang hindi takot sa kamatayan? Sa paggawa nito, nanganganib silang magalit ang Myriadlos Academy. Bukod pa rito, ikaw ang aking nakababatang kapatid. Sa kongregasyon ng nag-iisang primordial spirit ng Profound Energy Land. Sa isang maluwang na bulwagan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang magalang na nagsabi sa isang matandang lalaki, pangalawang pinuno, ibinalik ni Alvin ang kanyang mga tauhan at itinayong muli ang palasyo ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Mukhang hindi nila itinatago ang kanilang pagbabalik. Sa palagay ko ay isa itong patibong kaya pinigilan ko ang ating mga tauhan sa pagkilos at sinabihan silang bumalik sa kongregasyon. Napakagaling, sabi ng matanda, kung hindi ako nagkakamali, tiyak na may tumulong kay Alvin para kumilos ng ganito katapang. Malamang naroon na ngayon ang doppelganger ni Yuchen. Kumislap ang kanyang mga mata sa takot habang patuloy niyang sinasabi, hindi basta-basta si Yuchen. Kung ang doppelganger na ipinadala niya ay mula sa kanyang pinakamalakas na batas, kung gayon ang kanyang doppelganger ay may kakayahang pumatay ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Huwag kang kumilos ng walang utos ko. Hanggat wala tayong iniiwang anumang palatandaan, wala ring magagawa si Yuchen sa atin. Kung hindi, kung matuntin niya ang bagay na ito pabalik sa akin, natatakot akong mapapahamak din ako. Huminga ng malalim ang lalaki nang marinig ang mga salitang ito. Nagtanong siya, pangalawang pinuno, paano naging ganito kaseryoso ang bagay na ito? Sa kasalukuyan mong kalagayan, paano naging banta sa iyo si Yuchen kahit na napakalakas niya? Ngumisi ang matanda. Natural lang, hindi sapat si Yuchen para takutin ako. Gayunpaman, kung mamagitin ang matandang iyon mula sa akademya, na may sapat na ebidensya, hindi mag-aatubiling isakripisyo ako at ibigay sa kanila. Kaya't manahimik na muna tayo. Tiyak na galit at walang magawa si Alvin ngayon. Tama lang iyon para sa kanya dahil sa pagtanggi niyang sumali sa ating kongregasyon ng nag-iisang primordial spirit at pagkakasala sa ating banal na anak. 4,102. Likas na walang takot ang Primordial Spirit Congregation sa Myriadlos Academy. Pareho silang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo.
Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na madali nilang mababaliwala ang bagay na ito kung may ebidensya ng kanilang mga pagkakamali. Magiging disbentaha para sa kanila na gawing kaaway ang Myriad Laws Academy. Ang Myriad Laws Academy ay medyo espesyal sa mga heavyweight supreme rank forces dahil may mga bulong-bulungan na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang supreme powerhouse. Ang mga bulong-bulungan na ito ay lumitaw noon nang ang Myriad Laws Academy ay lumabas na ligtas mula sa dalawang komprontasyon laban sa mga prime supreme rank forces. Sinasabing ang mga supreme powerhouse mula sa mga prime supreme rank forces ay dumating sa akademya, ngunit ang akademya ay hindi nasaktan. Dahil dito, ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang makakuha ng higit na atensyon, at ang iba pang mga heavyweight supreme rank forces ay nagsimulang tumingin sa akademya ng iba. Sa palasyo ng langit na nag-iisa at mapangwasak. Sinabi ni Yu Chen kay Alvin, maghintay na lang tayo. Hindi ko naman halos ginagamit ang doppelganger ko kaya pwede itong manatili rito hanggat kailangan mo. Tandaan mo lang na mag-focus sa iyong cultivation. Hindi pa tayo sigurado kung gaano kalaki ang mapapala mo sa pagpasok sa Supreme Powerhouse Relic. Malamang na mapapabuti mo ang iyong mastery daw doon dahil naunawaan mo na ito. Gayunpaman, maaaring hindi ito pareho sa batas ng oras. Tutal, ang pinakamalakas mong batas ay ang batas ng kalawakan. Hindi alam ni Yu Chen na ang pag-unawa ni Alvin sa batas ng oras ay maihahambing sa kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan, salamat sa kanyang Panginoon, si Bert Ing, na nagmana ng pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang na bihasa sa batas ng oras. Matagal niyang inintindi ang batas ng oras at naunawaan ito sa mataas na antas dahil sa pamana ng kataas-taasang makapangyarihang nilalang na iyon. Ikatlong senior brother, naiintindihan ko. Patuloy akong magtutuon sa paglilinang hanggang sa oras na makapasok ako sa Supreme Powerhouse Relic, sabi ni Alvin. Alam din niya na walang saysay ang maghintay ng may pinanibig para sa pagdating ng mga tao mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Bukod dito, maaring hindi man lang sila dumating. Pinakamabuti para sa kanya na magtuon sa paglilinang. Sa presensya ni Yu Chen, makakapaglilinang siya ng mapayapa. Sa huli, kinailangan ko pa ring humingi ng tulong sa ikatlong senior brother, bamantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Sinimulan na ni Alvin na magbantay laban sa Lone Primordial Spirit Congregation bago pa man siya umalis sa Pure Yang Sect. Gayunpaman, nagkamali siya ng kalkulasyon. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito kalaki ang gagawin ng Lone Primordial Spirit Congregation, na aatake sa mga kamag-anak ng kanyang mga kaibigan pati na rin ang pagsira sa isang buong mundong kaharian. Magbabayad ang Lone Primordial Spirit Congregation para sa kanilang mga ginawa. Dati, ang pinakamalaking layunin ni Alvin ay iligtas ang kanyang asawang si Kelly, ilayo ito mula sa lupain ng banal na alay, at muling makasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroon siyang ibang layunin. Sa nakalipas na ilang buwan, naging mapayapa ang mga araw sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Si Alvin ay naglilinang din sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Ngayon, dumating si Yu Chen upang hanapin si Alvin na may dalang sorpresa. Kapatid na nakababata, oras na para pumasok ka sa Supreme Powerhouse Relic. Ang pinakamakapangyarihang relikya. Sa nakalipas na ilang buwan, hindi naging maayos ang cultivation ni Alvin dahil sa kawalan niya ng kakayahang pakalmayan ang kanyang isipan. Tutal, hindi mabilang na buhay ang nawala, ngunit wala siyang magagawa kahit alam niyang ang salarin ay ang Lone Primordial Spirit Congregation. Hindi ako makakapag-cultivate ng maayos kung hindi ko mailalabas ang galit ko. Bamantong hininga si Alvin sa loob-loob. Pagkatapos, huminga siya ng malalim bago lumabas ng silid para salubungin si Yu Chen. Ikatlong senior brother, nasaan ang Supreme Powerhouse Relic? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Nasa Myriad Laws Academy ito, nakangiting sabi ni Yu Chen, para maging eksakto, nasa isa pang malayang kaharian ito sa akademya. Ang malayang kaharian na iyon ay matatagpuan sa tabi ng malayang kaharian na ito, at konektado sila. Gayunpaman, kung pupunta tayo sa malayang kaharian na iyon mula rito, ang malayang kaharian na ito ay masisira. Kaya naman, kailangan nating pumasok sa malayang kaharian na iyon mula sa labas. Nagulat si Alvin nang marinig niyang ang Supreme Powerhouse Relic ay katabi ng malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace.
Sa pagkakataong ito, isang balingkinitang figure ang gumapang palabas mula sa likuran at nagtanong, "Third senior brother, isasama mo ba ang nakababatang kapatid para maglaro?" Ito ay walang iba kundi si Clarissa, ang pang-apat na nakatatandang kapatid ni Alvin. "Hindi," sabi ni Yuchen na may hindi natural na ngiti sa kanyang mukha, "nandito ako para dalhin ang nakababatang kapatid sa Supreme Powerhouse Relic." Nakababatang kapatid, dapat kang tumuon sa paglinang o pag-unawa sa mastery daw at sa batas ng oras dito. Kahit wala ka sa Supreme Powerhouse Relic, makikinabang ka pa rin dito dahil malapit ito sa lugar na ito. Tumigil si Yuchen upang tumingin kay Alvin bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Nakapag-master na ang nakababata mong kapatid ng mastery daw sa murang edad, pero ikaw ay hindi pa nakakagawa nito. Hindi ka ba nahihiya bilang nakatatandang kapatid niya?" Natigilan si Clarissa nang marinig ang mga salita ni Yuchen. Tumingin siya kay Alvin at nagtanong, "Junior brother, na-master mo na ba ang mastery daw?" "Totoo ba? Third senior brother, nagbibiro ka ba? Ang hirap intindihin ng mastery daw." Pagkatapos, naghihinalang sinabi ni Clarissa, "Teka. Nakababatang kapatid, wala akong tiwala sa ikatlong nakatatandang kapatid. Sabihin mo nga sa akin, talagang na-master mo ba ang mastery daw?" Walang magawang ekspresyon ang ipinakita ni Yuchen habang nakangiting sumasagot si Alvin, "Ikaapat na senior sister, swerte ko kung kaya ko naunawaan ang mastery daw. Wala itong kahulugan kahit na mas nauna ko pa itong naunawaan kaysa sa iyo." Hindi nakapagsalita si Clarissa. Maya-maya, mamulong siya, "Hindi ako maaaring maging mas mahina kaysa sa aking nakababatang kapatid. Bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae, dapat akong maging isang huwaran sa kanya." Pagkatapos, sinabi niya ng may nagniningning na mga matang may determinasyon, "Ikatlong nakababatang kapatid, pupunta ako at maglilinang ngayon. Hindi ako lalabas sa saradong paglilinang hanggat hindi ko naiintindihan ang panimulang yugto ng mastery daw." Dahil doon, umalis si Clarissa na parang hangin. Ngumiti si Alvin. Nasanay na siya sa malabatan nitong ugali. Tumingin si Yuchen kay Alvin. Pagkatapos, parang may naramdaman siya, sinabi niya, "Kapatid na nakababata, hindi mapakali ang iyong enerhiya. Nahirapan ka ba noong nagkultiba?" Bilang isang kataas-taasang Diyos, madaling naramdaman ni Yuchen ang hindi mapakali na enerhiya ni Alvin. Napangiti si Alvin ng mapait. Totoo ang tugon niya, "Nahihirapan lang talaga akong kumalma dahil sa galit ko. Mabuti na lang at ilang taon pa ang layo ng aking kapigatian sa langit. Sino ang nakakaalam kung bubuo ako ng puso ng Diablo dahil sa bagay na ito?" Sa oras na iyon, kahit na makaligtas ako sa kapigatian sa langit, maaari pa rin akong malubhaang masaktan. Hindi naging problema para kay Alvin ang makaligtas sa kanyang nalalapit na heavenly tribulation, ngunit maaaring hindi iyon ang kaso kung bubuo siya ng isang devil's heart. Dahil ba sa bagay na nasa mababang kaharian? Bahagyang kumunat ang noo ni Yuchen at sinabing, "Huwag kang masyadong magmalabi sa sarili mo. Matutuklasan din natin ang katotohanan sa kalaunan. Sa oras na iyon, sisiguraduhin kung makakamit ang hustisya." Malamig na kumislap ang mga mata ni Yuchen habang patuloy na sinasabi, "Kung hindi ko kaya, hihingi ako ng tulong sa Academy Master. Kung hindi pa iyon sapat, hihingi ako ng tulong sa ating pangalawang senior sister at pangalawang senior brother." Naantig at nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Yuchen. Base sa mga sinabi ni Yuchen, tila ang kanilang panganay na senior sister at pangalawang senior brother ay kapantay niya o ng Academy Master. Hindi napigilan ni Alvin na magtanong ng may kuryosidad, "Ikatlong senior brother, ang ating pangalawang senior sister at pangalawang senior brother ba ay mga intermediate supreme gods na katulad mo?" Sumagot si Yuchen, "Ang pangalawang senior brother ay isang intermediate supreme god, pero hindi ko alam kung ang panganay na senior sister ay isa pa ring intermediate supreme god. Maaaring nagkaroon na siya ng tagumpay. Walang garantiya, pero sa normal na sitwasyon, dapat ay nakapagtagumpay na siya ngayon. Gayunpaman, hindi madaling maging isang advanced supreme god." Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang patuloy na sinasabi, "Junior brother, huwag mong kalimutan na miyembro ka ng paksayo ng Inner Palace at ng Akademya. Hindi kami basta-basta na lang iiwan.
Kahit ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay hindi kami maaaring baliwalain, lalo na ang isang lone primordial spirit congregation. Sa oras na ito, tunay na nadama ni Alvin na tama ang kanyang desisyon sa pagsali sa paksayo ng Inner Palace ng Myriad Lost Academy. Sa wakas, sinabi ni Yuchen, "Tara na." Kasunod nito, nilisan ni Yuchen at Alvin ang malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Pagkalabas, pinangunahan ni Yuchen si Alvin hindi kalayuan sa pasukan ng paksayo ng Inner Palace bago siya nagsimulang magsagawa ng sunod-sunod na masalimuot na mga kumpas ng kamay. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang umiikot na vortex ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. 4,103. Ang umiikot na itim na butas ay parang isang vortex, at ang puwersa ng paghila nito ay nakakatakot. Kahit si Alvin, na nakatayo ng medyo malayo rito, ay nararamdaman ang puwersang iyon. Bagamat ang Supreme Powerhouse Relic ay isa ring malayang kaharian, naiiba ito sa mga malayang kaharian tulad ng kung saan matatagpuan ang paksayo ng Inner Palace. Hindi ito binago dahil wala tayong kakayahang baguhin ito. Kahit ang mga advanced Supreme Gods ay walang kakayahang gawin ito. Tanging ang mga Supreme Powerhouses lamang ang may kakayahang gawin iyon, sabi ni Yuchen. Tiningnan niya ang nagulat na si Alvin at nagpatuloy sa pagsasabing, sa kasaysayan ng paksayo ng Inner Palace, maraming advanced Supreme Gods. Pagkatapos makapasok, kakailanganin mong hanapin ang hindi inaasahang engkwentro ng mag-isa. Kahit na nakapasok na ako dati, walang silbi ang payo ko dahil lahat ay makakatagpo ng iba't ibang eksena pagkatapos makapasok sa Supreme Powerhouse Relic. Kaya naman, ang pangalawang senior sister, pangalawang senior brother, at pinaghihinalaan ko na ang eksena ay nagbabago ayon sa tao. Sa isang paraan, ang loob ay parang isang panaginip. Ang mga lugar na aming kinaroroonan ay medyo pamilyar. Bukod doon, hindi na kailangang sadyang hanapin ang hindi inaasahang engkwentro. Sumabay ka lang sa agos. Medyo nagulat si Alvin. Hindi niya alam ang lahat ng mga bagay na ito tungkol sa Supreme Powerhouse Relic. Inakala rin niya na sasabihin sa kanya ni Yuchen ang tungkol sa kanyang karanasan upang mas marami siyang makuha mula sa Supreme Powerhouse Relic. Gayunpaman, tila walang silbi iyon dahil iba-iba ang eksenang makakaharap ng lahat pagkatapos pumasok sa Supreme Powerhouse Relic. Bukod doon, hindi rin niya inaasahan na ang eksena ay magiging isang lugar na pamilyar sa kanya. Kaya nagbabago ang kapaligiran ayon sa tao, naisip ni Alvin sa sarili. Sabi ni Yuchen, "Junior brother, hindi mo kailangang mag-isip ng sobra pagkatapos mong makapasok sa Supreme Powerhouse Relic. Gawin mo lang ang gusto mo. Kung masyado mong iisipin ito, malilito ka lang. Dalawang bagay lang ang kailangan mong tandaan. Ang Supreme Powerhouse na nag-iwan nito ay lubos na naunawaan ang Mastery Dao at ang batas na panahon." Tama. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang kamatayan sa Supreme Powerhouse Relic ay hindi totoong kamatayan. Kung mamamatay ka roon, kailangan mo lang bumalik sa panimulang punto. Magkakaiba ang mga panimulang punto kaya hindi mo malalaman kung kanino ka ipapadala. Gayunpaman, huwag mong basta-basta ipagwalang bahala ang pagkamatay doon. Pagkatapos ng 3 pagkamatay doon, sa pilitang ipapadala ka palabas. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi naunawaan ng 4th junior sister ang simpleng anyo ng Mastery Dao. Mabilis siyang namatay doon ng 3 beses at agad siyang pinalabas. Ang kapaligiran at mga bagay na lumilitaw kapag pumasok ka ay may kaugnayan sa iyong puso. Ipapakita nito ang iyong mga obsesyon. Marahil, makakakita ka ng mga miyembro ng Lone Primordial Spirit Congregation. Kung kaya mo, patayin mo sila. Kung hindi, tumakbo ka. Subukan mo lang na huwag mamatay para manatili ka roon hanggat maaari. Batay sa aming natutunan, habang tumatagal ka roon, mas marami kang makikinabang dito. Sa kasalukuyang henerasyon sa paksayo ng Inner Palace, kami ng eldest senior sister ang pinakamatagal na nanatili sa Supreme Powerhouse Relic. Dahil dito, pareho naming na-master ang Mastery Dao. Medyo mas mahina ang 2nd senior brother kaysa sa amin, at ang 4th junior sister, na pinakamaikli ang ginugol doon, ang pinakamahina. Napagtanto ni Alvin ang kahalagahan ng pananatili sa Supreme Powerhouse Relic matapos makinig kay Yuchen. Nanatili si Clarissa ng maikling panahon sa Supreme Powerhouse Relic kaya hindi niya man lang naunawaan ang simpleng anyo ng Mastery Dao.
Nanatili ng kaunti ang pangalawang senior brother ni Alvin kaya nagawa niyang maunawaan ang simpleng anyo ng mastery daw. Kung tungkol naman kay Yuchen at sa kanyang pangalawang senior, na siyang pinakamatagal na nanatili roon, pareho nilang naunawaan ang mastery daw. Sa tuwing may papasok at lalabas sa Supreme Powerhouse Relic, hindi ito mapupuntahan ng ilang panahon pagkatapos noon dahil kailangan nito ng oras upang mapunan ang espesyal na espiritual na enerhiya sa loob. Bukod doon, isang beses lamang maaaring makapasok ang isang tao sa Supreme Powerhouse Relic. Walang pangalawang pagpasok. Kaya, dapat mong pahalagahan ang iyong oras doon. Tandaan ang sinabi ko kanina. Sikaping manatiling buhay. Ipapadala ka pagkatapos mamatay ng 3 beses. Kung mas matagal kang mananatili doon, mas marami kang mapapala rito, muling paalala ni Yuchen kay Alvin. Tumango si Alvin ng may tame time na pagsang-ayon at sinabing, ikatlong senior brother, naiintindihan ko. Mabuti, tumango si Yuchen at sinabing, sige, dapat ka nang pumasok ngayon. Kapag pinalabas ka pagkatapos mamatay ng 3 beses, ipapadala ka sa mismong lugar na ito. Hihintayin kita rito. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na hinintay ni Yuchen ang tugon ni Alvin bago ito umupo nang nakakross ang mga paa sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata. Kasabay nito, hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at tumalon sa umiikot na itim na butas. Pagkagawa niya nito, nakaramdam siya ng isang hindi mapigil ang puwersang humihila sa kanya habang unti-unting naglalaho ang kanyang kamalayan. Kasabay nito, iminulat ni Yuchen ang kanyang mga mata at tiningnan ang nawawalang figure ni Alvin habang bumubulong sa sarili, gaano katagal kaya mananatili ang aking nakababatang kapatid doon. Nagawa kong manatili ng 3 buwan at 12 araw noon habang ang aking panganay na nakatatandang kapatid ay nanatili ng 4 na buwan. Ang aking pangalawang nakatatandang kapatid ay nanatili lamang ng wala pang 2 buwan habang ang aking ika-4 na nakababatang kapatid ay nanatili lamang ng kalahating buwan. Natural na hindi narinig ni Alvin si Yuchen. Nang magkamalay siya, natigilan siya. Natuklasan niyang nasa kanyang bayan pala siya sa makamundong kaharian. Ito ang lugar kung saan siya nagpakita pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, ang angkan ng Lysander sa Fresh Breeze Town. Bomb! Bago pa siya makabawi sa kanyang katinoan, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Kumislap siya at lumipad pataas sa kalangitan bago tumingin sa ibaba. Natuklasan niya na ang angkan ng Lysander at ang buong bayan ng Fresh Breeze ay naging mga guho habang ang mga ilog ng dugo ay dumadaloy sa lupa. Isang lalaking nakaitim, na ang mukha ay natatakpan ng kanyang banal na enerhiya, ang lumulutang sa hangin. Siya ang taong sumire sa langit ng palasyo sa nag-iisang mapangwasak na langit. Ikaw yan. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Kahit alam niyang ilusyon lang ang lahat, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting epekto. Tutal, lahat naman ng bagay ay mukhang totoo at parang totoo. Nararamdaman pa niya ang hangin na umiihip papalapit sa kanya, kaya nahihirapan siyang makilala ang totoo at peke. Peke lang. Ilusyon lang, paulit-ulit na paalala ni Alvin sa sarili. Kasabay nito, ang lalaking nakaitim na nakatayo sa di kalayuan ay humajejek at sinabing, tama. Ako ito. Alvin, dati, winasak ko ang mga doppelganger mo at ng iyong amo. Ngayon, papatayin talaga kita. Kasunod nito, lumipad palabas ang lalaking nakaitim habang tumitindi ang kanyang intensyong pumatay. Si Alvin, nakakakalma lang, ay muling nakaramdam ng pag-alog ng kanyang emosyon nang marinig ang mga salita ng lalaki. Nagngingit-ngit siya at tumalikod upang tumakas sa halip na harapin ang lalaking nakaitim. Mabilis niyang ginamit ang double teleportation profundity at nakatakas mula sa lalaking nakaitim. Gayunpaman, naririnig pa rin niya ang boses ng lalaking nakaitim na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Alvin, hindi ka makakatakas. Isa ka lamang Panginoon ng mga Diyos. Hindi ka makakatakas sa akin. Isa akong advanced na emperador ng mga Diyos, kung tutuusin. Ngayon ka lang mamamatay. Papalapit ng papalapit ang boses, at patuloy na tumatakas si Alvin. Napakatotoo nito. Paano ito magiging ganito kay Toto? Habang nagte-teleport palayo si Alvin, may ilang bagay siyang nahawakan sa paligid niya. Malinaw niyang nararamdaman ang mga ito. Kahit kinurot niya ang sarili, nakaramdam pa rin siya ng kirot. Swoosh!
Sa sandaling ito, isang bagzo ng hangin ang umihip, at ang ekspresyon ng mukha ni Alvin ay lubhang nagbago. Mabilis siyang lumingon sa gilid. Kasunod nito, isang 7 talampakang haba ng sibat ang dumaan sa kanyang katawan, nag-iwan ng galos sa kanya bago bumagsak sa bundok sa ibaba ng may malakas na kalabog. Kasabay nito, gumuho ang bundok, at nabitak ang lupa. Putok! 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 Tumingin si Alvin sa gumuguhong bundok. Dati, noong umalis siya sa kabisera ng Crimson Sky Kingdom at pumunta sa Azure Forest Imperial Kingdom, nadaanan niya ang bundok na ito. Nang panahong iyon, ilang beses pa siyang tumingin sa bundok, iniisip kung kailan siya makakalipad sa ibabaw ng ganito kataas na bundok at titingin sa ibaba. Isa lamang itong panandaliang kaisipan, at mabilis niya itong nakalimutan pagkatapos noon. Hindi niya maiwasang mawala ng malay habang pinagmamasdan ang bundok at inaalala ang nakaraan. Parang kahapon lang niya nakita ang bundok. Sa oras na ito, habang abala si Alvin, tumawa ang lalaking nakaitim at sumigaw, "Mamatay ka." Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin. Masama ito. Sa sumunod na sandali, nakita ni Alvin ang sibat na parang isang napakalaking haligi na ngayon ay bumabagsak sa kanya. Sa loob lamang ng isang iglap, nakaramdam siya ng matinding sakit na umatake sa kanyang katawan bago siya nawala ng malay. Nang magkamalay si Alvin, natuklasan niyang wala na siya sa kanyang bayan sa Saint Province Realm. Sa halip, nasa mga pintuan na siya ngayon ng Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. "Kuya, anong iniisip mo?" Lumingon si Alvin sa gilid at nakita si Yuchen. Pangatlong nakatatandang kapatid. Bahagyang natigilan si Alvin. Pagkatapos, mabilis siyang nag-teleport palayo. Nang muling lumitaw, tinitigan niya si Yuchen ng may pagmamasid. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."